Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Pagkasabi ng mga salitang iyon, lahat ay nagalit ng husto. Pabusisi, nang ahas ka pang maging mayabang sa teritoryo namin. Batang lalaki, sino ang iniisip mong ikaw? Paano mo nagawang ipalabas si Haring Zenon para makita ka? Matagal ko nang narinig na mayabang ka, pero hindi ko inaasahan na sobra kang mapagmataas. Sumigaw ang mga presidente ng galit at tumingin kay Yang Luo na puno ng sama ng loob. Tahimik kayo, pinanood ni Yang Luo ng malamig ang mga ito at sinabi ng malakas, hindi ba inanyayahan ako ni Haring Zenon dito para makita ako? Ngayon na nandito ako, hindi siya lumalabas. Ano ang ibig sabihin nito? Habang nagsasalita, sinabi ni Yang Luo ng malakas, Haring Zenon, alam kong nandito ka. Lumabas ka na, iginagalang ka ng iba bilang Haring Zenon, pero wala akong pakialam kung sino ka. Kung gusto mong makipag-usap sa akin ngayon, umupo tayo at mag-usap. Kung gusto mo akong patayin, winuwasak ko ang lugar ninyo. Pabusisi, galit na sigaw ng isa sa mga presidente. Tumayo siya at umungol, patayin ang batang ito. Patayin, patayin, patayin. Sumigaw ang mga iba pang presidente, puno ng galit na gustong pumatay. Napaka-arrogant ng batang ito na nagawang bastyusan si Haring Zenon. Hindi siya pwedeng mabuhay. Dumating ang maraming mga bodyguard na nakasuot ng itim mula sa labas at umatake kay Yang Luo. Ngumisi si Yang Luo at sinabi, akala niyo ba patatalunin kayo ng mga basura na ito? Sobrang nagkakamali kayo. Bago pa matapos ang kanyang sinabi, yumuko ang katawan ni Yang Luo. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang kumalat mula sa kanya. Kasabay ng mga sigaw, ang higit sa 100 bodyguard na unang umatake ay natabog pabalik, dumura ng dugo at bumagsak. Pagkatapos nito, dali-dali si Yang Luo na lumusot sa natitirang mga bodyguard. Parang isang tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa. Bilis ng kilos ni Yang Luo, nag-iiwan ng mga bakas ng galaw habang patuloy siyang pamapalo. Bang! 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 Narinig ang mga malalakas na tunog ng suntok at mga sigaw ng sakit. Sa loob ng ilang minuto lang, mahigit 50 bodyguard ang bumagsak, nagrereklamo ng sakit at hindi na makabangon. Ang mga bodyguard naman sa pintuan ay natakot na hindi na umusad. Nakita ito ng iba pang mga presidente kasama sina Jiang Tianlong, Xu Yaocheng, Feng Haidong, Zhong Lingyun, at iba pa, hindi makapaniwala. Sa isang silid sa ikalawang palapag, isang magandang babae na nakasuot ng itim na damit ang may hawak na baso ng pulang alak, nakatitig sa screen habang pinapanood ang labanan sa ibaba. Siya ang Haring Zenon, si Dongfang Roushui. Tahimik na pinanood ni Dongfang Roushui ang screen, bahagyang nakasikip ang mga mata at mahina niyang sinabi, may lakas nga ang batang ito. Ngunit pakiramdam niya, pamilyar ang hitsura ng batang ito pero hindi siya sigurado kung siya nga ba ang iniisip niya. May kumatok sa pinto. Pumasok ka, mahinang sabi ni Dongfang Roushui. Pumasok ang kanyang assistant na si Hong Li, isang batang babae na nakasuot ng suit at may maikling buhok. Red Carp, ano ang balita? Tanong ni Dongfang Roushui nang hindi tumitingin. King Zenon, tumawag sina Old Master Su at Old Master Qin, sagot ni Red Carp. Oh, uminom si Dongfang Roushui ng pulang alak. Bakit sila tumawag? Sinasabi nilang paluwagin mo si Yang Luo. Anumang kondisyon ang ipataw mo sa kanila, tatanggapin nila, sabi ni Red Carp. Nangangaral ng awa, nakangiting sabi ni Dongfang Roushui, sabihin mo sa kanila na hindi sila makikialam. Ito ay alitan ko sa batang ito. Anuman ang mangyari sa kanya, mamaya malalaman natin. Antayin nila. Opo, sagot ni Red Carp at umalis. Tumingin si Dongfang Roushui kay Yang Luo sa screen at mahinang sabi, batang lalaki, wala nang makakaprotekta sa iyo mamayang gabi. Ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa swerte mo. Sa unang palapag, matapos ang katahimikan, nakabalik ang mga presidente sa kanilang sarili. May kakayahan nga ang batang ito. Kaya niya pinilit na imbitahan si Haring Zenon. Kung wala siyang lakas, hindi niya mapipilit na pumunta si Master Long. Kailangan natin ang 4 na Battle Kings para patayin siya. Nag-usap ang mga presidente, hinangaan si Yang Luo. Isang matangkad at malamig na babae ang lumabas.
talo mo muna ako kung gusto mong makita si Haring Zenon. Ang malamig niyang sabi, tayo, sino ka? Tanong ni Yang Luo. Ako si Yunfeng, isa sa 12 Battle Kings ni Haring Zenon. Ang tawag sa akin ay Black Phoenix. Mukhang impressive ang 12 Battle Kings. Nakangiti si Yang Luo. Hindi ka kalaban ko, ilabas muna si Haring Zenon. Naramdaman ni Yang Luo ang lakas ng babae at 3 lalaki na nasa harap. Ang babae ay late-stage Grandmaster Realm, 2 sa lalaki ay ganoon din, at isa ay perfected Grandmaster Realm. Malakas sila sa ordinaryong tao, pero para kay Yang Luo, wala iyon. Hanap mo ng kamatayan. Galit na sigaw ni Yunfeng. Tumakbo siya at humanda sa pag-atake. Bumunot siya ng pilak na malambot na espada at nagtangka saksakin si Yang Luo sa leeg. Swish! Narinig ang hanging pumutok. Excited ang mga presidente, Battle King Yun ang umatake. Titingnan natin ang kamatayan ng batang ito. Battle King Yun ay isang late-stage Grandmaster. Hindi siya kaya ng batang ito. Ngunit ng 20 sentimetro na lang ang layo ng espada kay Yang Luo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay at hinimas ang daliri. Ding! Isang malutong na tunog ng banggaan ang sumabog. Nagliyab ang mga spark. Bigla, nadama ni Yunfeng ang isang malakas na puwersa. Napilipit ang espada sa kamay niya at napabagsak siya pabalik. Matapos lumipad ng mahigit 10 metro palayo, halos na ituloy ni Yunfeng ang kanyang katawan. Nang makita ang tagpong ito, nagulat lahat. Anong nangyayari? Isang bahagyang kisap ng daliri lang niyan, nataboy na ang Cloud Battle King. Isang kisap ng daliri, hindi ba ako nagkakamali ng nakita? Nangingibabaw ang pagkabigla sa mga pinuno. Hindi nila matanggap ang kanilang nakita. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yunfeng. Kahit isang beses lang sila nakipaglaban, tiyak na ang batang ito sa harap niya ay hindi pangkaraniwan. Mukhang kailangan na niyang seryosohin ito. Ha! Sumigaw si Yunfeng habang inaayos ang malambot na espada sa kanyang kamay. Mabilis siyang sumugod muli kay Yang Luo. Biglaang tumaas ng husto ang aura ni Yunfeng, at ang bilis niya ay doble sa dati. Sa susunod na sandali, lumipad si Yunfeng ng mahigit 10 metro, ikinuwintas ang pulso, at tinusok si Yang Luo gamit ang espada. Swish! Sa isang tusok, sumabog ang pilak puting true chi na bumuo ng maraming anino ng espada na sabay-sabay na sumugod kay Yang Luo. Kalma ang ekspresyon ni Yang Luo habang hinarap ang matalim na atake ni Yunfeng. Hindi siya nataranta at nilabanan ito gamit ang isang palad. Sa isang iglap, bang! Nagbanggaan ang espada at palad na may malakas na tunog. Bagaman ang palo ni Yang Luo ay simple lang at walang anumang palamuti, napakalakas nito. Direktang nawasak nito ang mga anino ng espada. Matapos ipagsiksik ang mga anino, bumagsak ang palad ni Yang Luo ng malakas sa espada ni Yunfeng. May tunog na klang nang tumilapon ang espada ni Yunfeng sa kanyang kamay at tumama sa pader sa malayo. Nagulat si Yunfeng. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay bilang palad at ginamit ang true chi para hampasin si Yang Luo. Ngunit ginawang kamao ni Yang Luo ang palad niya at sumuntok ng malakas. Thud! Nagbanggaan ang kamao at palad na may malakas na tunog. Sumigaw si Yunfeng ng masakit at napalipad ng mahigit 20 metro palayo. Nako, ang Battle King Yun ay hindi pala kayang talunin ng batang ito. Gaano nga ba kalakas ang batang ito? Umuusbong ang mga hiyaw sa loob ng bulwagan. Lalo na sina Jiang Tianlong, Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhong Lingyun na nagulat ng labis. Ang makapangyarihang Battle King Yun ay hindi pala kaya ni Yang Luo. Napakabigla. Bata, ako si Yan Tao, ang buhay na hari ng impyerno, ay haharapin ka. Bata, ako si Mountain Moving Tiger, Xu Wanshan, haharapin ka rin. Sa sandaling iyon, sumigaw ang 2 lalaking nakatayo sa unahan at sabay na sumugod kay Yang Luo. Sila ang 2 sa 12 Battle Kings ni King Zenon. Ang antas ng kanilang kapangyarihan ay nasa huling yugto na ng Grandmaster Realm. Hindi natakot si Yang Luo nang makita ang 2 ito. Napangisi siya at sinabi, sabay-sabay na kayo. Mabuti, laro tayo. Patayin siya. Sigaw ni Yan Tao habang hinihila ang isang itim na palako na kalahati ng haba ng kanyang braso mula sa kanyang likod at pinutol patungo sa dibdib ni Yang Luo. Bagaman si Yan Tao ay 1.75 metro lang ang taas at hindi mataba,
napakabigat ng palakol niya, para bang hahatiin niya si Yang Luo sa dalawa. Swoosh! Isang palakol ang sumugod na parang itim na kidlat na humataw sa dibdib ni Yang Luo. Kasabay nito, si Chu Wanshan ay nakipagkamay sa kanyang kanan at sumuntok patungo sa mukha ni Yang Luo. Si Chu Wanshan ay 1.9 metro ang taas at malaki ang pangangatawan. Ang suntok niya ay parang bala ng kanyan na sumabog sa hangin. Ginamit nila ang True Chi kaya lalong mapanganib ang kanilang mga atake. Hindi umatras si Yang Luo, hinarap niya ng diretsyo ang dalawa. Bang! Thud! Nagbanggaan ang suntok, palakol, at kamao na may napakalakas na tunog. Kumalat ang True Chi na parang landslide o tsunami. Marami ang natamba sa shock. Walang sino man ang nang-ahas lumapit pa at umatras na lang sila. Inakala ni Yan Tao at Chu Wanshan na kaya nilang patayin si Yang Luo ng magkasama. Ngunit nagulat sila ng tumagal, kaya lamang ni Yang Luo ang kanilang sabay na atake gamit lang ang isang kamao. Layo kayo! Sumigaw si Yang Luo at muli niyang pinilit ang kanyang kanang braso at umalag ng malakas. Og! Sabay na sumigaw ng sakit sina Yan Tao at Chu Wanshan at napalipad. Habang hahabol na si Yang Luo, "Bata, ibigay mo ang buhay mo." Isang malambing na sigaw ang nanggaling mula sa itaas. Tumalon si Yun Feng mula sa malapit at sinugod si Yang Luo gamit ang espada. Swoosh! Ang bawat palo ng espada ay may napakalakas na aura, parang ginugupit ang hangin na may matinis na tunog. "Alis ka!" Sumigaw si Yang Luo at sumuntok ng diretsyo. Bang! Nagbanggaan ang kamao at espada na may lakas na parang pagbagsak ng bundok. Hindi kinaya ni Yun Feng at napalipad. Ngunit habang napapalipad siya, muling sumugod sina Yan Tao at Chu Wanshan, at mas matalim ang aura. Mabilis na naibalik ni Yun Feng ang sarili at sumama sa kanilang pagsugod. Sandali lang, nasa gitna si Yang Luo ng bulwagan, hinarap ang sabay-sabay na atake ng tatlo. Palagi silang nagpapalitan ng mga espada, palakol, at kamao. Hindi umatras si Yang Luo, tinatanggihan ang bawat hampas at pati mga suntok niya ay tumatama sa tatlo. Napakaginggig ng mga nanunood. Paano kaya siya ganoon kalakas? Kahit tatlo silang Battle Kings, hindi pa rin siya matalo. Nanghihina si Xu Yao at hindi maipaliwanag ang kanyang pagkabigla. Pinunasan ni Feng Haidong ang malamig na pawis sa noo at sabi, napakalakas niya, sobra. Nanginginig si Zhong Lingyun at sinabi, saan kaya nanggaling ang batang halimaw na ito? Tahimik lang si Jiang Tianlong habang nakatitig kay Yang Luo, komplikado ang kanyang damdamin. Dati, plano niya, lang padalhan si King Zenon ng ilang Battle Kings para patayin si Yang Luo. Ngunit ngayon, hindi sapat ang tatlong Battle Kings para matalo si Yang Luo. Kung hindi man sila mapatay, mapapasalamatan na siya. Sa sandaling iyon, nagulat pati ang huling Battle King na nasa Perfected Grandmaster Realm. Hanggang ngayon, hindi niya makita ang tunay na antas ni Yang Luo o ang kanyang mga teknik. May kutob siyang hindi talaga nagseryoso si Yang Luo at itinatago lang ang kanyang lakas. Hindi pa lumilipas ng ilang minuto. Bang! Isang malakas na pagsabog ang narinig sa bulwagan. Parang bumagsak ang hangin. Sumigaw ng sabay-sabay sina Yun Feng, Yan Tao, at Chu Wanshan habang napalipad palayo. Lahat ay tumingin pataas na may takot sa kanilang mga mata. Sandali pa lang mula nang magsimula ang laban, pero si Yun Feng, Yan Tao, at Chu Wanshan, ang tatlong Battle Monarchs, ay malubhang nasugatan na. Dugo ang dumadaloy mula sa kanilang mga bibig. Sa sandaling ito, patayin siya, kasabay ng malakas na sigaw. Isang tao ang bumilis ng pagtakbo mula sa harapan. Ang taong ito ay kabilang din sa 12 Battle Kings sa ilalim ni Haring Zenon, si River Overturning Dragon, Ling Zon. Ang lakas niya ay pang-apat sa 12 Battle Kings. Napakalakas niya at malaki ang naiambag sa pagpapanatag ni Haring Zenon sa timog. Nang bumilis si Ling Zon, ang maikling itim na sibat sa kanyang likod ay lumipad pataas at tinire kay Yang Luo. Ang maikling sibat na ito ay 1 metro lang ang haba at naglalabas ng itim na liwanag sa buong katawan. Napakatalam nito. Sa wakas, kumilos na si Battle King Ling. Hindi ako naniniwala na hindi niya mapapatay itong batang ito. Paano naman siya hindi mapapatay? Si Battle King Ling ay pang-apat sa 12 Battle Kings.
Kahit gaano kalakas ang batang ito, siguradong mamamatay siya. Lahat ay nagsalita ng may paghanga at paggalang kay Ling Zon. Ngunit nang umihip ang maikling itim na sibat, nanginginig ang katawan ni Yang Luo, at biglang kumalat ang gintong truth chi, na bumuo ng isang truth chi barrier. Bumagsak. Ang sibat ay tumama ng mabigat sa truth chi barrier, at may tunog na tila metaliko. Kumalat ang enerhiya at truth chi, ikinagulat ang lahat. Ngunit hindi nawasak ng sibat ang depensa ni Yang Luo. Sa halip, ito ay naitaboy. Inangat ni Ling Zon ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang sibat. Nagpatuloy siyang umatake kay Yang Luo gamit ulit ang sibat. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa bulwagan. Nagkalat ang mga spark habang ang black gold truth chi ay nag-uunite at kumakalat sa paligid. Pero ang di makapaniwala kay Ling Zon ay hindi pa rin natatanggal ang depensa ni Yang Luo. Nang inig siya ng malakas, "Bata, panay lang bang depensa ang kaya mo? Ayaw mo bang lumaban?" Umiling si Yang Luo at sinabi, "Hindi ko nilalabanan kayo kasi masyado pa kayong mahina. Hindi karapat-dapat na ako ang umatake sa inyo. Mas mabuti pang lumabas si Haring Zenon. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Bata, nang ahas kang maliitin ako. May hiling ka bang mamatay?" Galit na galit si Ling Zon. Hawak ang sibat, patuloy niyang sinasalpok ang truth chi barrier ni Yang Luo. Bam bam bam. Patuloy na pumipitik ang sibat, tila tinatamaan ng gintong kampana. Nakakabigla ang lakas. Sa bawat tama, kumakalat ang truth chi na parang alon. Maganda at may nakakatakot na lakas na maaaring makasira at makapatay. Mga upuan sa paligid ay nagkalat na at nagwasak. Pero kahit anong gawin ni Ling Zon, hindi matitinag ang depensa ni Yang Luo. Paano ito nangyari? Kahit si Battle King Ling, wala siyang magawa laban sa batang ito. Narinig ang pagtataka mula sa mga nanunood. Lahat ay na-stupefy, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Matapos mabangga ang barrier ng higit 100 beses, biglang tumapak si Ling Zon at lumipad pataas. Hinawakan niya ang sibat at pinasabog ito pababa kay Yang Luo. Swish! Parang kidlat ang sibat na bumagsak, nakakatakot at nakakagulat. Pero nang bumagsak ang sibat, tumangala si Yang Luo at inilabas ang truth chi barrier. Pinahit niya ang kanyang kamao at sinuntok ang sibat. Bang! Nagbanggaan ang kamao at sibat, umalangaw ang hangin. Kahit malakas ang sibat ni Ling Zon, hindi niya nasaktan si Yang Luo. Sa halip, si Ling Zon ang napabagsak sa ere. Hindi niya pinakawalan si Ling Zon. Lumundag siya pataas, pinahit ang baywang, at sinipa si Ling Zon. Nako! Nagulat si Ling Zon at mabilis na itinataas ang sibat para ipagtanggol ang sarili. Ngunit bumangga ang sibat sa sipa at siya ay nahulog ng malakas sa pader. Sumigaw si Ling Zon at bumagsak ng malakas, may dugo sa gilid ng bibig, masakit ang mga braso at nanlalamig. Nang pakawalan ni Yang Luo ang truth chi, ramdam ni Ling Zon na pareho sila ng antas sa cultivation, perpekto na sa Grandmaster Realm. Kaya bakit napakalakas ng batang ito na kaya siyang talunin? Hindi ito kapanipaniwala. O baka naman, nasa Martial Highness Realm na ang batang ito at pinipigil lang niya. Brother Ling, kumusta ka na? Brother Ling, ayos ka lang ba? Dali-daling lumapit sina Yunfeng, Yan Tao, at Chu Wanshan upang tulungan si Ling Zon. Huminga ng malalim si Ling Zon, ayos lang ako. Nakangiting malamig si Yunfeng, Brother Ling, hindi pangkaraniwan itong batang ito. Magkaisa tayo, sige. Pumayag si Ling Zon. Kasabay nito, sabay-sabay lumaban ang apat na ito kay Yang Luo. Nang lapitan sila kay Yang Luo, naghiwalay sila at umatake mula sa apat na direksyon. Sabay-sabay na tinutok ni Ling Zon at Yunfeng ang mga sibat at espada sa dibdib at lalamunan ni Yang Luo. Hinampas ni Yan Tao gamit ang palakol ang ulo ni Yang Luo. Pinalo ni Chu Wanshan gamit ang isang malaking kamao ang likod ni Yang Luo. Napakahusay ng pagkakasabay ng apat, at tinutok nila lahat ang mga delikadong bahagi ni Yang Luo. Nakita ni Yang Luo ang apat na ito na nagmamadaling umatake sa kanya, naiinis siya. Gusto sana niyang makipag-usap kay Haring Zenon ng maayos, pero kung gusto nilang patayin siya, hindi na niya papansinin iyon. Sa isip niya, pinadyak ni Yang Luo ang lupa, at buong katawan niya ay nanginginig. Lumabas ang malakas na gintong truth chi. Boom! Boom!
Boom! Kasabay ng mga malalakas na pagsabog. Bago pa man marating ang apat na ito kay Yang Luo, naglaho na ang kanilang mga atake. Patayin siya! Sabay-sabay na sigaw ng apat at pinilit nilang tiisin ang lakas ni Yang Luo, naghanda na muling umatake. Ngunit hindi sila binigyan ni Yang Luo ng pagkakataon. Hinawakan niya ang mga pulso ni na Yunfeng at Yan Tao, pinaikot ang mga ito at itinapon sila sa mga pader. Nilinggan niya si Chu Wanshan at sinipa palabas. Mabilis si Ling Zon, inilipat ang sibat sa dibdib ni Yang Luo at pinutok ang maraming maikling sibat na gawa sa True Chi kay Yang Luo. Layo kayo! Sumigaw si Yang Luo at pinilit niyang suntukin. Rumble! Naputol ang daan-daang maikling sibat. Nailipad ang sibat ni Ling Zon, at tumama siya sa dibdib ni Yang Luo. Napalipad siya ng malayo. Ang apat na Battle Kings ay nahulog ng higit 20 metro ang layo, damyugo, at labis ang sakit. Nagkalat ang kanilang mga armas sa paligid. Natalo ang apat na Battle Kings. Sa isang iglap, naging tahimik ang buong bulwagan. Lahat ng tao doon ay natahimik at natakot na tumingin kay Yang Luo. Ang apat na Battle Kings ay natalo lahat. Gaano kaya kalakas ang batang ito? Baka isa siyang Martial Highness Realm na eksperto. Isang Martial Highness Realm na eksperto sa kanyang 20s, hindi pa ito. Naririnig, hindi ko pa ito nakita noon. Lahat ng naruroon ay nanginginig at may ginaw na dumadaloy mula paa hanggang ulo. Alam na ang 12 Battle King sa ilalim ni King Zenon ay napakalakas. Ngunit ngayon, sina Ling Zon, Yunfeng, Yan Tao, at Chu Wanshan ay tinalo hanggang hindi na makalaban sa batang nasa harapan nila. Kung hindi nila nakita sa kanilang sariling mga mata, hindi nila paniwalaan ang katotohanan ito. Si Yang Luo ay nakatayo ng tuwid sa bulwagan na parang sibat. Tumingin siya sa karamihan at malakas na sinabi, King Zenon, hindi ka pa ba nagpapakita? Nang walang sagot, kumislap ang matinding intensyon ng pagpatay sa mga mata ni Yang Luo at nagpatuloy, kung hindi ka pa rin lalabas, huwag mong sisihin kung ako ang magiging walang awa. Bago pa nawala ang kanyang tinig, winala ni Yang Luo ang kanyang kanang kamay. Ang mga flexible swords, may ikling sibat, may ikling palakol, at isang punyal na nakakalat sa paligid ay tumililipad sa hangin at lumipad patungo kina Ling Zon at sa tatlo pa. Nang makita ito, halos sumabog ang puso ng lahat sa takot. Talagang gusto ng batang ito na patayin ang apat na Battle Kings. Sobrang ligaw. Mag-ingat, ligtas na iwasan. Sigaw ng lahat para babalaan sina Ling Zon at ang tatlo pa. Kahit na nakareact sina Ling Zon at ang tatlo, sobra ang kanilang sugat kaya hindi na sila makaiwas o makapagtanggol. At sa napakahalagang sandali na ito, paano ka naglakas loob? Isang malinaw na boses ang nanggaling sa ikalawang palapag. Sa sumunod na segundo, himpapawid ang sumabog na tunog. Dalawang berdeng scimitars ang pam-attack mula sa ikalawang palapag at sumalpok sa apat na sandatang pal-iPad na papunta kina Ling Zon at sa iba pa. Ito ang Sun and Moon Twin Blades. Sabi ng isang tao, dahil lumitaw ang Sun and Moon Twin Blades, ibig sabihin ay lumitaw si King Zenon. Alam ng lahat na ang Sun and Moon Twin Blades ay mga sandata ni King Zenon. Ding, ding, ding. Kasabay ng mga malulutong na tunog ng salpukan at mga spark, ang apat na sandata ay nailipad. Pagkatapos na maipadpad ang apat na sandata ng dalawang berdeng scimitars, ang lakas pa rin nila ay napakalakas. Nilabanan nila si Yang Luo nang may hindi mapigil ang puwersa. Munting si Yang Luo ay bahagyang pumikit. Ginawa niyang palad ang kanyang kanang kamay at pinagalaw ang True Chi bago muling sumipa. Klang! Ang palad ni Yang Luo ay kasing bigat ng 1,000 bigat at pinatulak nga ang dalawang scimitars. Habang lumilipad ang dalawang berdeng scimitars, isang magandang anyo na nakasuot ng itim ang tumalon mula sa ikalawang palapag. Hinuli niya ang dalawang berdeng scimitars at maayos na nakalapag sa gitna ng bulwagan. Pagbati, King Zenon, lahat sa bulwagan ay yumuko na may takot na ekspresyon. Tumingin si Yang Luo pataas sa harap niya, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ang ganda ng babaeng ito. Maaaring sabihin siya ay walang katulad na kagandahan. Akala niya si King Zenon ay lalaki, ngunit ang sikat na King Zenon ay ang babaeng ito na nakatayo higit 10 metro sa harap niya. Ang babae ay 1.7 metro ang taas at nakasuot ng mahabang itim na damit na nagpapakita ng kanyang marilag na anyo.
Ang mahabang itim na buhok niya ay kalat-kalat na bumabalot. Ang kanyang napakagandang bilog na mukha ay kasing kinis ng jade, malinaw ang mga mata, matangos ang ilong, at manipis at mamasa-masang pula ang mga labi. Siya ay nakabibighani. Nang makita ang babaeng ito, naisip ni Yang Luo ang isang tula. Naglalakbay ako sa mortal na mundo upang magpakasawa sa kagandahan ng isang dalaga, at pinagmamasdan ko ang mortal na mundo para sa isang kagandahan ng panahon. Hindi niya inasahan na ang maalamat na King Zenon ay tunay na isang babae, at isang walang kapantay na ganda. Ngunit sa pangalawang tingin, naramdaman ni Yang Luo na ang babaeng ito ay medyo pamilyar, parang nakita na niya siya dati. Habang tinatanaw ni Yang Luo si Dongfang Roushui, tinatanaw din ni Dongfang Roushui si Yang Luo. Nang makita niya si Yang Luo, naramdaman din ni Dongfang Roushui na pamilyar siya sa lalaking ito. Posibleng siya nga iyon. Hindi sigurado si Dongfang Roushui kaya plano niyang subukan si Yang Luo. Sa sandaling ito, nilakad ni Ling Zan at ang tatlo pa papalapit at bahagyang yumuko. King Zenon, masyado kaming mahina upang patayin ang batang ito. Pakiusap, parusahan mo kami. Umiling si Dongfang Roushui at sinabi, talagang kakaiba ang batang ito. Normal lang natalo kayo sa kanya. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Tumanggaw si Ling Zan at ang tatlo at umatras sa gilid. Tumingin si Yang Luo kay Dongfang Roushui at pumikit, ikaw ba ang kilalang King Zenon? Oo, sagot ni Dongfang Roushui. Tumanggaw si Yang Luo at sinabi, mabuti. Dahil lumabas ka na, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tahimik na tanong ni Dongfang Roushui. Direktang sinabi ni Yang Luo, King Zenon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Mamatay ka sa akin o sumuko ka sa akin at maglingkod sa akin sa hinaharap. Hindi ka aya-aya, paano mo nagawang pilitin si King Zenon na sumunod sa iyo? Sino ba ang iniisip mo? Bata, sobrang kapal mo. Akala mo ba walang makakapatay sa iyo? Kung umatake si King Zenon, siguradong mamamatay ka. Sumigaw ang lahat. Alam nilang si King Zenon ang kanilang paniniwala at pinakirerespeto. Ngayon, nangyari na may umaraw kay Yang Luo ng ganoong bagay, nagalit sila. Tumingin si Dongfang Roushui kay Yang Luo at ngumiti, bata, kung gusto mong sumuko ako sa iyo, sige. Pero ang kailangan, talunin mo muna ako. Malakas na sinabi ni Yang Luo, sige, laban tayo. Nang matapos ang kanyang pangungusap, hawak ni Dongfang Roushui ang Sun and Moon Twin Blades. Mabilis siyang kumilos, nag-iwan ng mga after-image habang tumatakbo patungo kay Yang Luo. Sa isang iglap, lumipad si Dongfang Roushui ng higit 10 metro palayo. Tapos, pumadyak siya at inihataw ng dalawang espada kay Yang Luo. Swish! Swish! Nang lumitaw ang dalawang espada, napakabagsik ng lakas nila. Isa ay naglalagablab na apoy, at ang isa ay napapalibutan ng napakalamig na hangin. Dahil dito, ang dalawang espada ni Dongfang Roushui ay tinawag na Scorching Sun Saber at Cold Moon Saber. Sila ay tinatawag na Sun and Moon Twin Sabers. Nang makita ang dalawang espada na sumasampa, ginamit ni Yang Luo ang True Chi sa katawan at hinarap ito gamit ang palad. Klang! Nagbanggaan ang palad at mga espada na may malakas na puwersa. Nagkalat ang apoy, yelo, at True Chi sa lahat ng direksyon na parang nag-uumpugang dagat. Sa labanan na iyon, parehong naitulak sa ere sina Yang Luo at Dongfang Roushui. Pareho silang nag-flip sa ere. Nang makalapag, pareho silang amos at muling sumugod. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, nagtagisan ng lakas ang dalawa na tila mga kulog ang tunog ng kanilang mga banggaan. Bawat tama ay parang nanginginig ang buong vilya, na parabang babagsak anumang sandali. Ang mga nanunood mula sa malayo ay napahanga at natigilan. Nabigla si Yunfeng at sabi, grabe, kaya pala makipagsabayan ng batang ito si King Zenon. Napuno rin ng pagtataka ang mga mata ni Ling Zan, naabot na ni King Zenon ang huling yugto ng Martial Highness Realm. Baka kaya ng batang ito ang huling yugto din ng Martial Highness Realm. Imposible, imposible ito. Mahigpit na iniling ni Yan Tao ang ulo, ayaw maniwala sa katotohanan ito. Nagsalita rin si Chu Wanshan ng tila natulala. Mukhang nasa 20s pa lang itong bata. Ang kulit pa niya, paano siya magiging Martial Highness Realm na eksperto? Hindi lamang sina Ling Zan at ang iba ang hindi makapaniwala,
pati lahat ng naroon ay nagdadalawang isip. Hindi naman kakaunti ang mga martial artists na nakapasok sa Grandmaster Realm bago mag-30, pero kakaunti lang talaga. At lalo na ang mga nakapasok sa Martial Highness Realm bago mag-30, halos wala silang naririnig na ganito. Kahit si King Zenon, na isang martial Dao genius, ay nakapasok lang sa Martial Highness Realm ng eksaktong 30 taong gulang. Ngayong 33 na siya, late-stage Martial Highness Realm pa lang ang naabot. Pero kung hindi Martial Highness Realm ang batang ito sa harap nila, paano siya makakatapat kay King Zenon? Habang lahat ay naninilip, nakawala na si Yang Luo at Dongfang Roushui sa loob ng bulwagan. Lumabas tayo at tingnan. Napaindek ang lahat at dali-daling lumabas. Sa isang bakanteng espasyo sa labas ng villa, patuloy na gumagalaw sina Yang Luo at Dongfang Roushui. Mainit na ang laban. Lumulipad ang mga bulaklak at halaman, lumilipad ang lupa, at naglalabas ng true chi na puno ng kapangyarihan. Klang! Kasabay ng tunog ng banggaan, napalipad si Yang Luo at Dongfang Roushui. Go! Nang makaayos si Dongfang Roushui, pinatalsik niya ang Cold Moon Saber gamit ang kanyang kaliwang kamay. Swish! Dumiretso ang Cold Moon Saber kay Yang Luo na may malamig na hangin na nakakatakot. Saan man dumaan ang Cold Moon Saber, nagyayelo at nadudurog ang mga halaman at lupa sa hangin dahil sa matalim na enerhiya nito. Habang tumatakbo ang Cold Moon Saber, humarap si Dongfang Roushui gamit ang Burning Sun Saber sa kanyang kanang kamay para salakayin si Yang Luo. Nararamdaman ni Yang Luo ang malakas na presyon ng atake ni Dongfang Roushui. Hindi biro ang lakas ni King Zenon, na hawak ang buong South gamit lang ang kanyang kamao. Bukod sa malakas, pamilyar rin ang estilo ng paggamit ng saber ni Dongfang Roushui kay Yang Luo. Sino nga ba ito? Bakit pamilyar siya sa kanya? Bakit pamilyar ang teknik ng kanyang saber? May pakiramdam siyang deja vu. Habang nag-iisip si Yang Luo, sumugod siya pabalik. Ginawang palad ang kanyang kanang kamay, ginamit ang true chi sa katawan, at tinamaan ang paparating na Cold Moon Saber. Klang! Kasabay ng tunog ng palad na tumama, napalipad ang Cold Moon Saber na nagputol ng malaking puno sa malayo. Habang napalipad ang Cold Moon Saber, lumapit na si Dongfang Roushui. Nilaipat niya ang kanyang katawan at pinutol gamit ang Scorching Sun Saber ang dibdib ni Yang Luo. Napakalakas ng apoy na kumalat sa lupa, pinapaso ang mga bulaklak at nasunog ang lupa. Nagulat si Yang Luo, niliko ang katawan, at pagkatapos makaiwas, pinalakpak niya si Dongfang Roushui. Napakabilis ng reaksyon ni Dongfang Roushui. Natungtong siya sa lupa, tumalon, at nilikod ang palekpak ni Yang Luo. Habang nasa hangin, nilikod niya ang katawan at sinipa si Yang Luo. Nagmadali si Yang Luo na ipagtanggol ang sarili. Bang! Napigil ni Yang Luo ang sipa ni Dongfang Roushui, at pagkatapos ay umatras gamit ang lakas, na ipadala si Dongfang Roushui sa ere. Lumipad si Dongfang Roushui ng higit sa 10 metro bago bumagsak ng matatag sa lupa. Nilapag niya ang Cold Moon Saber sa lupa, at ito ay bumalik sa kanyang kamay. Napahinto ang mga nanunood, nanginginig ang lahat. Alam nila kung gaano kalakas si King Zenon, pero hindi nila inasahan na si Yang Luo ay ganoon kalakas din. Hindi ka panipaniwala na nakatagal siya sa laban ni King Zenon. Sinabi ni Dongfang Roushui habang hawak ang Sun at Moon Twin Blades, "Bata, malakas ka talaga, nakakagulat. Ngunit kung hindi ka magpapakatino, hindi mo ako matatalo. O sige, tumango si Yang Luo, King Zenon, lalaban ako ng buong lakas." Tumibok ang kanyang katawan, nagningning ang kanyang aura na parang gintong ilaw. Kitang-kita ang anino ng gintong dragon na umiikot sa kanya. Grabe, ngayon lang ba seryosohin ng bata? Sabi ng isa, kahit hindi siya seryoso, kaya na niyang labanan si King Zenon. Ngayon na seryoso siya, matatalo kaya si King Zenon? Kinilabutan sina Ling Zon, Yun Feng, Yan Tao, at Xu Wanshan. Kung sila ang lalaban ni Yang Luo ng ganito ang tindi, patay na sila noon pa. Nakakagulat. Napangalit si Dongfang Roushui, "Palamura ka pa." Hindi pinansin ni Yang Luo ang ekspresyon ni Dongfang Roushui. Sumigaw siya, sumugod na parang isang mabagsik na dragon. Galit na sumugod si Dongfang Roushui. Ginamit ang buong lakas, sumugod din siya. Habang naglalapit, tumalon si Dongfang Roushui, iniangat ang dalawang sabers,
at pinalo ng malakas sa harap ni Yang Luo. Swish! Swish! Nagbuga ng apoy at yelo ang dalawang sabers, kinabigla ang lahat. Bumutis sa lupa ang dalawang malalalim na bangin. Hindi umatras si Yang Luo. Tumindig siya ng matibay, iniangat ang kanang kamao, at sinuntok. Dragon Emperor Feast. Erg! Nagungol si Dongfang Roushui nang tumama ang suntok ni Yang Luo. Napalipad siya ng higit sa 30 metro, halos magdugo. Palati na pang bata, galit na galit si Dongfang Roushui, gustong-gusto niyang lamunin ang bata. Isang kisap ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang gintong lubod sa kanyang kamay at hinagis niya ito kay Yang Luo. Lubod ng pagsakop sa dragon. Kasabay ng maamong sigaw. Hush! Ang gintong lubod ay umalangaw at dumiretso kay Yang Luo. Lubod ng pagsakop sa dragon. Napangiti si Yang Luo ng bahagya at lumingon at tumakbo bilang reflex. Pero ilang hakbang lang ang tinakbo ni Yang Luo bago niya naisip. Sandali lang, bakit siya tumatakbo? Ngunit bago pa man makarespond si Yang Luo, mahigpit na napalibutan ng lubod ng pagsakop sa dragon ang kanyang katawan. Gago, dito ka, sigaw ni Dongfang Roushui habang hinayla si Yang Luo gamit ang kanyang kanang kamay. Ngunit, habang hinahatak si Yang Luo pabalik, yamakap si Yang Luo kay Dongfang Roushui ng mahigpit. Parang isang bata, sigaw niya na may hilakbot na boses, nangungunang ate. Habang sumisigaw, yamakap siya kay Dongfang Roushui. Biglang, lahat ng naruroon ay nawala sa kani-kanilang pag-iisip. Parang may kumidlat, napakalawak ng mga mata nila at pinanood ang eksena. Ano ba ito? Nangungunang ate. Tinawag ng batang ito si Haring Zenan na ate. Bukod pa rito, si Haring Zenan, na palaging nagtatago sa mga estranghero at hindi hahawak ng kahit sinong lalaki, ay hindi tumutol nang yakapin siya ng batang ito. Parang masaya pa siya. Kung makakita ang mga estranghero, siguradong mabigla sila. Namumula ang mga mata ni Dongfang Roushui. Niyabat niya ang mga kamay para yakapin si Yang Luo at mahinahong sinabi, Gago, sa wakas ay naalala mo ang iyong ate. Ngumiti si Yang Luo at sabi, nangungunang ate, nang makita kita kanina, ramdam ko na pamilyar ka. Nang ginamit mo ang teknik sa tibak, ramdam ko rin na pamilyar ito. Pero nang inilabas mo ang lubod ng pagsakop sa dragon, sigurado na ako na ikaw ang ate ko. Ate, namiss kita ng sobra. Noong bata pa siya, kapag siya ay pasaway, sinasakal siya ng nangungunang ate gamit ang lubod ng pagsakop sa dragon at pinapalo. Kaya trauma na siya dahil sa lubod ng pagsakop sa dragon. Gago, sumama ka. Biglang sumigaw si Dongfang Roushui at hinayla si Yang Luo sa tenga papasok sa villa. Nangungunang ate, huwag mo akong hilahin sa tenga. Masakit, sigaw ni Yang Luo habang sinusunod si Dongfang Roushui papasok sa villa. Sundan sila ng lahat papasok sa bulwagan. Pagpasok nila, nakita nila si Dongfang Roushui na hinahatak si Yang Luo sa tenga papasok sa kwarto sa ikalawang palapag. Bang! Nakasara ang pinto, at nagtinginan ang lahat sa bulwagan ng may pagkabigla. Si Yang Luo, na dating mayabang, ay hinahatak ng tenga ni Haring Zenan na parang bata. At hindi siya tumutol. Napakahirap maintindihan iyon. Ngayon, sa kwarto sa ikalawang palapag. Pagpasok, pinilit ni Dongfang Roushui si Yang Luo na nakadapa sa mesa. Hawak niya ang lubod ng pagsakop sa dragon at sinimulang paluan si Yang Luo. Sinabayan ni Dongfang Roushui ang palo, Gago, paano mo nagawa? Paano mo nagawang hampasin ang iyong ate? Papapa, parang letigo ang lubod ng pagsakop sa dragon na paulit-ulit pumalo sa puwet ni Yang Luo. Si Yang Luo ay umiyak ng malakas, ate, mali ako. Hindi ko na uulitin. Maging mabait ka naman. Pagkatapos ng ilang palo, bumitaw si Dongfang Roushui at itinapon ang lubod ng pagsakop sa dragon. Humila si Yang Luo ng upuan at ngumiti, ate, maupo ka nga. Tingnan mo ang ugali mo. Namumula ang mga mata ni Dongfang Roushui sa pang-iinis at umupo. Umakyat din si Yang Luo at umupo. Tinanong ni Dongfang Roushui, Gago, masakit ba? Gusto lang niyang disiplinahin si Yang Luo pero medyo nag-alala siya kung sobra na ang pinalo. Ngumiti si Yang Luo at umiling, hindi masakit. Napangiti si Dongfang Roushui, Gago, bakit hindi mo ako kinontak nung umalis ka ng bundok? Nakalimutan mo na ba ako? Sabi ni Yang Luo, ate, gusto ko naman, pero wala akong numero mo at hindi ko alam kung saan ka nakatira.
Kahit gusto ko, hindi ko alam kung saan hahanapin. Oh, tumango si Dongfang Roushoy at nagtaka, bakit ka nga ba pumunta sa Jiang City? Ngumiti si Yang Luo ng bahagya, dahil sa mga kalokohan ni Lolo. Noong bata ako, inalagaan niya ako para ipakasal sa pamilya Liu sa Jiang City. Pumunta ako para tuparin ang kasunduan sa panganay na babae ng pamilya Liu. Pero nang dumating ako, nagkaibang kasunduan sila at nilapastangan ang kasunduan. Mga gago, nag-alarmang sabi si Dongfang Roushoy, tanga talaga ang pamilya Liu sa Jiang City na nagwakas ng kasunduan. Gusto mo ba tulungan kitang giyahin ang pamilya Liu? Umiling si Yang Luo, hindi na kailangang abalahin mo ang sarili mo. Simula nang namatay si Liu Changhe, parang babagsak na ang pamilya Liu. Pinadala ko na rin si Liu Yue at Liu Yuteng sa kulungan. Tumango si Dongfang Roushoy, si Liu Yue na yon, karapat-dapat siyang maparusahan. Nang sumunod na magsalita, naisip ni Dongfang Roushoy ang isang bagay at tanong, gago? Bakit ka nga ba nakatakdang ipakasal sa panganay ng pamilya Su, si Su Qingmei? Ganito nga, ate, hindi tinago ni Yang Luo ang nangyari mula nang pumunta siya sa Jiang City. Nang marinig ni Dongfang Roushoy, ganoon pala. Pikit matang sinabi ni Dongfang Roushoy na may konting selos, tingnan mo yung tono mo kay Su Qingmei. Totoo ba na gusto mo siya? Ngumiti si Yang Luo at kinamot ang ulo, oo, gusto ko siya. Tumingin si Dongfang Roushoy ng matindi kay Yang Luo, maganda ba talaga ang babaeng yan? Sumagot si Yang Luo, maganda siya. Maamo, mapagbigay, dignified, mabait, at may mga pangarap. Noong una, gusto ko lang siya dahil sa kanyang katawan. Kung gusto ko mabuhay, plano kong magsanay ng dual cultivation sa kanya. Pero nung magkasama kami, na-realize ko na mahalaga siya sa puso ko. Mahal na pala niya si Su Qingmei. Niyakap ni Dongfang Roushoy ang mga kamao, inipit ang labi at malungkot na sinabi, sabi mo noon, ikakasal ka sa aming 5 senior sisters pag lumaki ka. Bakit ngayon na may Su Qingmei ka? Hindi mo na balak tuparin ang pangako. Nagkunwaring malungkot si Dongfang Roushoy at pinunasan ang mga luha, tulad ng inaasahan, mga lalaki, ayaw sa dati at gusto ang bago. Wala kayong tiwala. Hindi ganun, ate. Uling-uling si Yang Luo at seryosong sinabi, ate, kahit pakasalan ko si Su Qingmei, pwede pa rin kitang pakasalan. Ha? Napalingon si Dongfang Roushoy, gago, balak mo bang magpoligamo? Ngumiti si Yang Luo ng malisyoso, anong mali doon? Gusto ko si Qingmei, gusto ko rin kayo mga senior sisters. Bakit hindi ko kayo pakasalan lahat? Pinalo siya ni Dongfang Roushoy sa ulo at sabi, ikaw na, may imahinasyon ka talaga. Tumawa si Yang Luo, ate, pangako mo nung bata ka, na kapag lumaki ka, pakakasalan mo ako. Hindi pwede bumawi ka sa sinabi mo. Dongfang Roushoy ay namumula sa kanyang sinabi, buntot na bata, sinong nagsabing gusto kitang pakasalan? Ngumiti si Yang Luo nang may kayabangan at sinabi, dahil pumayag ka na, huwag mong isipin na babawi ka pa sa sinabi mo. Sa buhay mo, hindi ka makatakas sa akin. Ang sobrang mapang utos mo, buntot na bata. Tumawa si Dongfang Roushoy at nagbago ng usapan, buntot na bata, mula nang umalis ka sa bundok, nasaan si Master? Sabi ni Yang Luo, ang matandang yun ay nagsabi na gagawa siya ng malaking bagay, kaya hinabol niya ako pababa ng bundok. Malaking bagay. Nagulat si Dongfang Roushoy, anong malaking bagay ang gagawin ni Master? Hindi ko rin alam. Umiiling si Yang Luo, alam mo ba kung saan siya napunta? Muling tanong ni Dongfang Roushoy. Hindi ko alam. Umiiling uli si Yang Luo. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang matandang iyon. Kinuskos ni Dongfang Roushoy ang kanyang noo at nagpatuloy, buntot na bata, mula nang umalis ka sa bundok, huwag ka nang manatili sa Jiang City. Sumama ka sa akin sa Pang City. Kung susundin mo ng mabuti ang senior sister, ipapasa niya ang posisyon sa iyo balang araw at ikaw ang magiging susunod na King Zenon. Nagulat si Yang Luo at paulit-ulit na umiling, senior sister, kalimutan mo na. Mabuti naman ang buhay ko ngayon. Hindi ko kailanman naisip maging King Zenon. Ikaw, galit na huminga si Dongfang Roushoy at dibdib niya ay mabilis na humihinga. Tinuruan ka ni Master ng lahat ng iyong kakayahan. Hindi ba't gusto niyang maging maliit kang katulong lang?
Kinagat ni Yang Luo ang kanyang labi at sinabi, ano naman kung katulong lang ako? Ang gan lang ng ganong papel. Umiiling si Dongfang Roushoy at malungkot na sinabi, kaligtaan mo na. Gusto mo kung ano, yun na. Sa anumang kaso, lumaki ka na at lumakas na ang iyong mga pakpak. Hindi mo na kailangang makinig sa senior sister. Ngumiti si Yang Luo, Aya, senior sister, paano naman ako hindi makikinig sa iyo? Pero lumaki na ako ngayon. Hayaan mo na akong pamahalaan ang buhay ko. Sige na nga, sige na nga. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Hinaplos ni Dongfang Roushoy ang ulo ni Yang Luo ng may pagmamahal at sinabi, ngunit, buntot na bata, kung may mangliligalig sa iyo sa hinaharap, sabihin mo sa akin. Ipagtatanggol kita. Ngumiti si Yang Luo ng masaya, senior sister, sa tingin mo ba may makakalaban sa akin ngayon? Seryosong sinabi ni Dongfang Roushoy, malaki na ang lakas mo, lampas pa sa akin. Wala nang makakatalo sa iyo. Ngunit, hindi ganoon kadali ang mundong ito. Mag-ingat ka sa anumang haharapin mo. Naintindihan ko, senior sister. Tumango si Yang Luo at sinabi, by the way, senior sister, gusto ko talaga ng tulong mo. Nagtaka si Dongfang Roushoy, para saan? Sis, gusto kong tulungan mo akong hanapin ang aking tunay na mga magulang. Galit na sinabi ni Dongfang Roushoy, iniwan ka na nila. Bakit mo pa sila hahanapin? Huminga ng malalim si Yang Luo, mga tunay nilang magulang sila pa rin. Gusto ko silang makita at tanungin kung bakit nila ako iniwan. Kahit buhay pa sila o patay, maayos man ang buhay nila o hindi, kailangan ko silang hanapin. Sige, huminga ng malambot si Dongfang Roushoy. Tutulungan kita. Kapag may balita, sasabihin ko agad sa iyo. Salamat, senior sister. Ngumiti si Yang Luo at nagtaka, by the way, kamusta na ang second senior sister, third senior sister, fourth senior sister, at fifth senior sister? Sila ay mabuti na ngayon, abala sa kani-kanilang mga gawain. Talaga, nagulat si Yang Luo, ano na kaya ang ginagawa nila? Ngumiti si Dongfang Roushoy ng misteryoso, sikreto muna iyon. Malalaman mo rin pag nakita mo sila. Sige, tumango si Yang Luo, puno ng pananabik, sana makita ko sila agad. Sa sandaling iyon, tumayo si Dongfang Roushoy at kumuha ng bank card mula sa bag sa mesa. Iniabot niya ito kay Yang Luo at sinabi, buntot na bata, bihira akong makatagpo sayo, pero wala akong handang regalo. Mayroong 10 bilyong yuan sa bank card na ito. Ang password ay ang kaarawan mo. Isipin mo na ito'y panggastos mo. Sabihin mo sa eldest senior sister kapag ubos mo na. 10 bilyon. Napakamot sa mukha si Yang Luo, senior sister, ang yaman mo naman. Umiling si Dongfang Roushoy, ano naman kung 10 bilyon. Naniniwala si eldest sister na mas kikita ka pa ng mas marami. Sa panahon na iyon, pera lang yan. Umiiling si Yang Luo, salamat sa kabaitan mo, pero mas mabuti pang ibalik mo na ang pera. May pera naman ako. Nilingan siya ni Dongfang Roushoy, kunin mo na kapag sinabi ko. Huwag kang magpakamatigas. Ayaw pa rin tanggapin ni Yang Luo. Ang 10 bilyon ay sobrang laki. Kahit ang mga pamilya sa Jiang City ay hindi umabot sa ganun kalaki. Hindi mo ba kukunin? Nag-init ang ulo ni Dongfang Roushoy, kung ayaw mo, aalis na ako papuntang Pang City at hindi na kita makikita. Huwag. Mabilis na hinawakan ni Yang Luo ang kamay ni Dongfang Roushoy, senior sister, kukunin ko na. Huwag kang magalit. Habang nagsasalita, tinanggap niya ang card at inilagay sa bulsa. Mas maganda yan. Ngumiti si Dongfang Roushoy, tara na, sabay tayo. May sasabihin ako sa lahat. Ano iyon? Nagtanong si Yang Luo. Malamang malalaman mo rin. Ngumiti si Dongfang Roushoy at lumabas ng silid. Nagulat si Yang Luo at dali-daling sumunod. Sa unang palapag, lahat ay nag-uusap ng may pagkamausisa. Totoo kaya na junior brother ni King Zenon ang batang iyon? Bakit hindi ko ito narinig noon? Mula sa reaksyon ni King Zenon, mukhang oo. Hindi ko inakala na ganito kagaling ang junior brother ni King Zenon. Ano kaya ang ginagawa nila sa loob? Lumabas si Yang Luo at sinundan si Dongfang Roushoy pababa. Papunta na si King Zenon at ang batang iyon. Tumango ang lahat. Pumasok sila sa pangunahing upuan ng bulwagan. Tumingin si Dongfang Roushoy sa lahat at malakas na sinabi, lahat, ipakikilala ko kayo.
Ito ang aking little junior brother, si Yang Luo, na matagal ko nang hindi nakita. Tumingin ang lahat kay Yang Luo. Nagpatuloy si Dongfang Roushui, simula ngayon, lahat ng underground chambers of commerce sa Jiang City ay kontrolado ng aking junior brother. Kailangan kayong sumunod sa kanya. Kung hindi, papatayin ko kayo ng walang awa. Nagbuga ng kapangyarihan si Dongfang Roushui na nagpasindek sa lahat. Nabigla rin si Yang Luo. Hindi niya inasahan ang ganoong pahayag mula sa eldest senior sister. Opo, King Zenon. Lahat ay yumuko at sumang-ayon ng may paggalang. Ngayon na nagsalita na si Haring Zenon, hindi na sila ng ahas na tutulan siya. Bukod pa rito, ang lakas na ipinakita ni Yang Luo ngayon ay tuluyang napahanga sila. Hindi makakatalo si Ling Zon, Yun Feng, Yan Tao, at Chu Wanshan kahit magsanib puwersa laban sa batang ito. Kahit pa si Haring Zenon ang kumilos, hindi rin siya makakakuha ng kalamangan laban sa batang ito. Karapat-dapat ang ganoong eksperto sa kanilang katapatan. Kinuha ni Dongfang Roushui ang isa pang gintong token at iniabot kay Yang Luo. Ito ang token ng haring pumipigil sa timog. Tanggapin mo ito. Sa hinaharap, kahit anong lungsod sa timog, lahat ng mga pangulo ng mga underground chambers of commerce ay kikilalanin ka na parang nakikita nila ako kapag nakita nila ang token na ito. Maaari mong utusan silang maglingkod sa iyo ng walang alinlangan. Nang makita ng lahat na iniabot ni Dongfang Roushui ang South Suppressing King token, kay Yang Luo, nagulat silang lahat. Dapat nilang malaman na kapag nakita ang token na ito, parang nakita mo ang mismong Haring Zenon. Ginawa ito ni Haring Zenon dahil gusto niyang maging kinatawan niya ang batang ito. Sa madaling salita, sa hinaharap ay magagawa ng batang ito ang kahit ano sa timog ng China. Puno ng inggit ang mga mata ng lahat ng mga pinuno. Nakuha ko, matandang kapatid na babae. Tumanggo si Yang Luo at tinanggap ang token. Sa token na ito, magiging mas madali ang kanyang mga gagawin sa hinaharap. Matapos ilagay ang token, tumingin si Yang Luo kay Ling Zan at sa iba pa at sinabi, dahil kayo ay mga tauhan ng aking matandang kapatid na babae, nasa iisang panig tayo. Gagamutin ko ang mga sugat ninyo. Ginoong Yang, marunong ka bang maggamot? Tumingin si Ling Zan kay Yang Luo nang may pag-aalinlangan. Si Yun Feng, Yan Tao, at Chu Wanshan ay may pagdududa rin. Tumingin si Dongfang Roushui na nakangiti at sinabi, hindi lang marunong ang aking nakababatang kapatid sa medisina, ang kanyang kakayahan sa medisina ay walang kapantay sa buong mundo. Hayaan niyo siyang magpagaling sa inyo. Nang marinig ang sinabi ni Dongfang Roushui, napawi ang mga pagdududa ni Ling Zan at ng iba pa. Nagsimula na si Yang Luo na gamutin si Ling Zan at ang tatlo pa. Hindi umabot ng 10 minuto, natapos ang paggamot. Ngumiti si Yang Luo ng bahagya at sinabi, igalaw niyo ang katawan ninyo at tingnan kung gumaan na ang pakiramdam. Mabilis na inunat ni Ling Zan at ng iba ang kanilang mga katawan at napuno ng pagkagulat ang kanilang mga mukha. Tapos na, tapos na. Salamat, Ginoong Yang. Ginoong Yang, napakahusay ng iyong medisina. Ginoong Yang, kung may kailangan ka pa sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling ipaalam sa amin. Isa-isa silang nagpasalamat kay Yang Luo. Sa sandaling ito, labis na nilang hinangaan si Yang Luo. Bukod sa kanyang natatanging sining sa pakikipaglaban, kahanga-hanga rin ang kanyang kakayahan sa medisina. Tunay ngang isang halimaw si Yang Luo, tulad ng sabi ni Haring Zenon na siya ang nakababatang kapatid na lalaki. Ngumiti si Yang Luo at itinaas ang kamay, nasa iisang panig tayo. Hindi na kailangang magpasalamat. Pagkatapos noon, nagbigay si Dongfang Roushui ng ilang tagubilin at naghiwalay ang lahat. Nang makita niyang wala ng tao, tumingin si Yang Luo sa oras at sinabi, matandang kapatid na babae, malapit na ang gabi. Dapat na akong umuwi. Sinabi ni Dongfang Roushui, manatili ka muna ngayong gabi. Bukas ng umaga, samahan mo akong hanapin si Su Qingmei. Manatili. Napangiti si Yang Luo ng mahiya, matandang kapatid na babae, ayos lang ba iyon? Ano ang mali dyan? Sumagot si Dongfang Roushui at ngumiti ng may pilyang tingin, bakit? Natatakot ka bang pagsabihan ni Su Qingmei kung maghapon kang wala sa bahay? Itinaas ni Yang Luo ang leeg at sinabi, paano naman? Ako ang may huling salita sa bahay. Manatili lang naman, ano ang masama dyan? Tinakpan ni Dongfang Roushui ang bibig at tumawa, kung ganoon, sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Napaisip si Yang Luo.
Itinuro ni Dongfang Roushoy ang mga guho ng bulwagan sa paligid, nasira mo na itong lugar. Punta tayo sa ibang lugar. Sige, napangiti ng bahagya si Yang Luo at tumango. Sumunod si Yang Luo kay Dongfang Roushoy papunta sa isa pang villa na hindi kalayuan. Pagpasok sa villa, hinailan ni Dongfang Roushoy si Yang Luo papunta sa isang silid sa ikalawang palapag at isinara ang pinto. Ngumiti ng mapang-akit si Dongfang Roushoy at sinabi, "Lil Brat, matulog ka kasama ko ngayong gabi." Ha! Nag-twitch ang dulo ng bibig ni Yang Luo at nahiyang sinabi, "Matandang kapatid na babae, hindi ba ito masyadong hindi tama?" Ngumiti si Dongfang Roushoy, "Anong problema dyan? Noong bata ka pa, araw-araw kang natutulog kasama namin 5. Ngayon lang nahihiya ka." Natawa si Yang Luo ng tuyo at sinabi, "Matandang kapatid na babae, noong bata kami. Ngayon na lumaki na tayo." Habang nagsasalita, napatingin siya kay Dongfang Roushoy at hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang kilig. Matagal na silang hindi nagkita. Hindi lang lumakas ang ganda ng matandang kapatid na babae, pati na rin ang kanyang hubog ng katawan. Kung magkasama silang magpaligid, baka hindi niya makontrol ang sarili. Ngumiti si Dongfang Roushoy at sinabi, "Lil Brat, huwag kang mag-isip ng sobra. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo." Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Dongfang Roushoy ng ilang damit mula sa aparador at pumunta sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang tunog ng umaagos na tubig mula sa banyo. Nagsimulang maglaro ng imahinasyon si Yang Luo. Agad niyang iniling ang ulo upang maitigil ang mga iyon. Kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Su Qingmei upang ipaalam na siya ay ligtas. Ngunit hindi niya sinabi kay Su Qingmei na si Haring Zenan ay ang kanyang matandang kapatid na babae. Ayaw niya sanang matakot ang babae. Pagkatapos ng tawag, umupo si Yang Luo sa kama at tahimik na naghintay. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumukas ang pinto ng banyo. Lumingon si Yang Luo at nakita si Dongfang Roushoy na lumalabas ng banyo. Suot ni Dongfang Roushoy ang maluwag na itim na seda na damit pambabae, ngunit hindi nito natatakpan ang kanyang magandang hubog. Ang kanyang bilog at makinis na mga balikat, maputing mga braso na parang malambot na ugat ng lotus, bilog na puwitan at payat na mga binti ay nagpapakita ng isang nakamamatay na atraksyon. Sa ilalim ng ilaw, ang maputing balat niya ay kumikinang, parang magandang jade na yari sa pinong taba ng tupa, na tila umaakit ng kaluluwa. Ang mga salitang, "natural na kagandahan," ay talagang angkop sa paglalarawan sa babaeng ito. Sa sandaling ito, si Dongfang Roushoy ay pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya nang makita niya si Yang Luo na nakatitig sa kanya. Napuno ng hiya ang kanyang mga pisngi at tinutukan siya ng matitingkad niyang mga mata, "Lil Brat, ano ang tinitingnan mo? Bilasan mo na ang pagpapatuyo ng buhok ko." "Sige." Ngumiti ng masigla si Yang Luo at agad na tumakbo. Umupo si Dongfang Roushoy sa harap ng dressing table habang sinimulan ni Yang Luo na patuyuan ang kanyang buhok gamit ang hairdryer. Nagsimula sanang magtuon si Yang Luo sa pagpapatuyo, ngunit isang tingin lang ay nakita niya ang maputing kulay ng kwelyo ng damit ng babae. Mabilis niyang inalis ang tingin at binigkas sa puso ang Kamung Sutra upang makapag-focus sa pagpapatuyo ng buhok. Natural na nakita ni Dongfang Roushoy ang pag-aatubili ni Yang Luo. Ngumiti siya at nagtanong, "Lil Brat, maganda ba ang matandang kapatid na babae?" Hindi nagdalawang isip, sumagot si Yang Luo, "Maganda." Nagtanong muli si Dongfang Roushoy, "Sino ang mas maganda, ako o si Su Qingmei?" Nako, napahinto si Yang Luo at hindi alam kung paano sisigot, "Pwede bang hindi ko sagutin?" Palm out si Dongfang Roushoy, "Hindi pwede, kailangang sagutin mo." Sumagot si Yang Luo, "Matandang kapatid na babae, pareho kayong maganda. May kanya-kanyang kagandahan kayo." Umiling si Dongfang Roushoy, "Hindi ako nasisiyahan sa sagot na iyan." Walang kayang sagot si Yang Luo, "Sige, matandang kapatid na babae, ikaw ang mas maganda." Nagsimulang umungol si Dongfang Roushoy. "Tignan mo naman, parang pinipilit mo lang ako." Uling-iling si Yang Luo, Hindi. Matandang kapatid na babae, hindi kita pinipilit." "Totoo talaga iyon." Naisip ni Yang Luo, "Qingmei, patawad. Kailangan kong mabuhay muna at malampasan ang matandang kapatid na babae." Tumitig si Dongfang Roushoy kay Yang Luo at sinabi, "Bagaman narinig ko na si Su Qingmei at kilala bilang sikat na magandang presidente ng Jiang City,
hindi ko pa siya nakita ng personal. Kailangan ko siyang makita bukas upang malaman kung paano niya matatalo ang isang lil brat na tulad mo. Nanalangin si Yang Luo sa puso na sana ay walang masama ang mangyari kapag nagkita sina matandang kapatid na babae at si Qingmei bukas. Hinawakan ni Dongfang Roushoy ang kanyang buhok at sinabi, "Sige, halos matuyo na ang buhok ko. Bilasan mo na at maligo ka." "Sige." Tugon ni Yang Luo, inilapag ang hairdryer, at dali-daling pumasok sa banyo. Pagpasok sa banyo, naligo si Yang Luo ng malamig na tubig para pahupain ang galit sa kanyang puso. Isinuot niya ang shorts at lumabas ng banyo. Ang bumungad sa kanya ay si Dongfang Roushoy na nakasandal sa kama, nag-scroll ng kanyang cellphone. Nang makita si Yang Luo na lumabas, pinatong ni Dongfang Roushoy ang upuan sa tabi niya at sinabi, "Lil brat, bilasan mo at matulog ka." Napangiti ng bahagya si Yang Luo at sinabi, "Eldest senior sister, matutulog ako sa sahig." Pinatingin siya ni Dongfang Roushoy ng matindi gamit ang kanyang magandang mga mata, "Bakit ka matutulog sa sahig? Kung sinabi kong pumunta ka sa kama, gawin mo. Hindi mo kailangang mahiya." "Opo." Tumanggo si Yang Luo nang walang magawa. Umakyat siya sa kama at humiga nang nakatalikod kay Dongfang Roushoy. Pinatay ni Dongfang Roushoy ang ilaw sa kwarto at humiga rin. Naging madilim at tahimik ang silid. Napakatahimik na maririnig ni Yang Luo at Dongfang Roushoy ang paghinga ng isa't isa. Sa sandaling iyon, kahit nakatalikod si Yang Luo kay Dongfang Roushoy, hindi mapakali ang kanyang puso. Ang bango ng katawan ng babae, shower gel, at shampoo ay patuloy na pumapasok sa ilong ni Yang Luo, nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at paghinga. Isang magandang babae ang nasa tabi niya, pero wala siyang magawa. Ito ang pinakamahirap na bagay. Habang nagpapalipad ng imahinasyon si Yang Luo, biglang nakaramdam siya ng mainit at malambot na pakiramdam sa kanyang likod, kaya napatingala siya. Hindi sinasadyang gustong lumipat ni Yang Luo, pero niyabot siya ni Dongfang Roushoy at niyakap. Bulong ni Dongfang Roushoy, "Lil brat, huwag kang gagalaw." Bagamat pilit niyang ipinapakita na kalmado siya, nanginginig ang kanyang tinig. Malinaw na ang kanyang emosyon ay iba sa kung paano siya kumilos. Nais ni Yang Luo na umiyak. Kailangan pa bang gawin ganito siya mahirap? Maliit na lumaban si Yang Luo at sinabi, "Eldest senior sister, pwede ba nating matulog ng maayos? Hindi ba't ito ang tamang pagtulog?" Sagot ni Dongfang Roushoy. Sinabi ni Dongfang Roushoy ng mahinahon, "Kapag bata pa tayo, niyayakap din kita para matulog. Gusto ko lang maramdaman ulit yun." Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yang Luo sa puso niya. Tumigil siya sa paglaban at unti-unting naging relaxed ang katawan niya. Diniin ni Dongfang Roushoy ang mukha sa likod ni Yang Luo at mahinang sabi, "Lil brat, 10 taon na ang lumipas mula nang huli tayong magkita, hindi ba?" 10 taon na. Tumanggo si Yang Luo. Bulungan ni Dongfang Roushoy na parang nananaginip, "Hindi ko inasahan na lalaki kang ganito ng mabilis. Mula batang lalaki, naging isang tunay na lalaki ka. Ang bilis ng panahon." Hindi sumagot si Yang Luo, ngunit lumutang sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Noong mga panahong iyon, siya ay nag-aaral, naglalaro, at nagbibiro kasama ang kanyang 5 senior sisters. Ang mga alaala ay magaganda at dapat ingatan. May sandali ng katahimikan. Muling nagsalita si Dongfang Roushoy, "Lil brat, gusto mo ba talaga pakasalan ang 5 senior sisters natin?" Sagot ni Yang Luo, "Eldest senior sister, hindi ba't iyan ang ating kasunduan?" Napahinga si Dongfang Roushoy at sinabi, "Alam mo ba kung gaano kahirap at komplikado ang pakikipag-asawa sa amin? Ayos lang ako. Ulila rin ako gaya mo. Kaya ko magdesisyon para sa sarili ko. Pero iba naman ang 2nd senior sister mo, 3rd senior sister, 4th senior sister, at 5th senior sister. Napaka-espesyal ng pinanggalingan ng pamilya nila. Kung gusto mong pakasalan sila, kailangan mong lampasan muna ang kanilang mga pamilya. Pangalawa, napakahusay ng 2nd senior sister mo at iba pa. Marami silang mga manliligaw. Hindi mawawala sa mga iyon ang mga anak ng mayayamang pamilya, negosyante, mga underground hero, at mga eksperto sa martial arts. Kung gusto mong pakasalan sila, marami kang haharapin na pagsubok." Sabi ni Yang Luo, "Hanggat hindi nagbabago ang isip nila, tutuparin ko ang pangako ko noon at hindi ako matatakot sa anumang pagsubok."
Lumapit si Dongfang Roushui kay Yang Luo at mahinang sinabi, "Lil brat, dapat maging sobrang mahusay ka muna. Bakit hindi kita bigyan ng isang layunin?" "Anong layunin?" tanong ni Yang Luo. "Sino ang numero 1 sa China?" Patuloy si Dongfang Roushui, "Kung maging numero 1 ka sa China, makokontrol mo ang lahat sa China. Walang makakapidyaw sa atin upang magsama-sama. Numero 1 sa China, ha?" Mahinang bamulong si Yang Luo, at kumislap ang matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. "Naiintindihan ko, senior sister." Dahil sa mga salita ni Dongfang Roushui, unti-unting tumubo ang buto ng ambisyon sa puso ni Yang Luo. Dati, hindi siya masyadong ambisyoso. Pumunta lang siya sa bayan para tuparin ang huling hiling ng matanda, at hanapin ang kanyang 5 senior sisters at mga magulang. Ngayon, nagbago ang isip niya. Para makasama ang 5 senior sisters sa hinaharap, kailangang maging mas mahusay at mas malakas siya kaysa ngayon. Sa mga sumunod na araw, nagkwentuhan sina Yang Luo at Dongfang Roushui tungkol sa kanilang mga alaala noong bata pa sila. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap sa hinaharap. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, unti-unting nakatulog silang dalawa. Kinabukasan, maagang bumangon sina Yang Luo at Dongfang Roushui. Matapos maghugas, bumaba sila. Nasa sala na si Yunfeng at naghihintay. "King Zenan, Mr. Yang, magandang umaga." Dali-daling nilapitan ni Yunfeng at bumati. Bagamat nagtataka siya kung bakit sila Yang Luo at King Zenan ay magkasamang lumabas ng iisang kwarto, pribadong usapin ito kaya hindi niya tinanong. Tumango si Dongfang Roushui at nagtanong, "Anong nangyayari, Yunfeng?" "Ano ang balita?" Sagot ni Yunfeng, "King Zenan, maaga ngayong umaga dumating si Governor Luo ng Jiangnan Province. Sabi niya gusto niya kayong dalawin at may gusto kayong pag-usapan. Gusto ba ninyo siyang makita?" Babaliwalain sana ni Dongfang Roushui nang biglang tanong ni Yang Luo, "Nandito ba si Governor Luo?" "Opo, narito siya sa harap na bulwagan." "Tropa mo ba si Governor Luo?" tinanong ni Dongfang Roushui kay Yang Luo. "Opo," tugon ni Yang Luo. Tumango si Dongfang Roushui, "Dahil tropa mo siya, makipagkita tayo." "Yunfeng, imbitahan mo si Governor Luo dito." "Opo." Tumango si Yunfeng at dali-daling umalis. Hindi nagtagal, pumasok si Luo Zhongyu. Pagpasok niya, ngumiti siya, "King Zenan, hindi madali makita kayo." Ngunit nang makita si Yang Luo, na-stun siya. "Brother Yang, bakit nandito ka?" Sabi ni Dongfang Roushui, "Mr. Luo, si Yang Luo ang aking junior brother. Siya ang pinakamalapit sa akin." "Nako, junior brother." Nabigla si Luo Zhongyu na parang tinamaan ng kidlat. Hindi niya alam na may junior brother si Dongfang Roushui, at iyon ay si Yang Luo. Dati ay humanga siya sa medikal na galing ni Yang Luo at gusto niyang maging magkaibigan. Ngayon, mas lalo siyang gustong maging magkaibigan dahil sa kahangahangang senior sister ni Yang Luo. Hindi siya basta-basta. Diretsyong sinabi ni Dongfang Roushui, "Mr. Luo, bakit kayo bumisita?" Sabi ni Luo Zhongyu, "King Zenan, gusto kong pag-usapan ang mga isyu tungkol sa investment sa Jiangnan Province." Naisip ni Dongfang Roushui at sinabi, "May lakad ako ngayon. Magkita tayo mamayang tanghali para mag-usap." "Sige, sige, King Zenan, huwag ka nang mag-alala." Ngumiti si Luo Zhongyu at sinabi kay Yang Luo, "Brother Yang, inom tayo kapag may oras." "Opo, walang problema." Tumango si Yang Luo. Pagkatapos umalis si Luo Zhongyu, sinabi ni Dongfang Roushui, "Tara, bisitahin natin si Su Qingmei." Sa daan, si Yunfeng ang nagmamaneho habang sina Yang Luo at Dongfang Roushui ay nakaupo sa likod ng kotse. Bagamat tumawag na si Yang Luo kay Su Qingmei at sinabi na nais niyang magdala ng kasama upang makita siya, medyo kinakabahan pa rin siya. Hindi niya alam kung magkakaroon ba ng alitan si Dongfang Roushui at Su Qingmei kapag nagkita sila. Pagkatapos ng lahat, parehong matapang ang personalidad ng dalawang babaeng ito. Parang naunawaan ni Dongfang Roushui ang iniisip ni Yang Luo at ngumiti, "Huwag kang mag-alala, hindi ko siya aabusing." Pinatungan ni Yang Luo ang kanyang dibdib, "Ayos iyan." Nagpatuloy si Dongfang Roushui, "Pero kailangan ko ring suriin kung sapat ang galing at pagkatao ng babaeng ito. Kung hindi siya kahanga-hanga at masama ang ugali, kahit gaano mo siya kamahal, hindi ako papayag." Hindi natuwa si Yang Luo, "Parang mga magulang mo na nga ang dating."
Pumikit ng bahagya si Dongfang Roushoy, pero senior sister ako sa'yo. Hindi ba considered na parang magulang kita? Natahimik si Yang Luo, at huwag mong isiwalat ang aking pagkatao. Pinaalalahanan siya ni Dongfang Roushoy. Oo, mahina ang sagot ni Yang Luo. Isang oras ang biyahe bago sila dumating sa pintuan ng Villa No. 8 sa Imperial River Court. Pagparada ng kotse, nakatayo si Yunfeng sa tabi ng kotse habang naglakad sina Yang Luo at Dongfang Roushoy diretso sa pintuan ng villa at pinindot ang doorbell. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng villa. Pagbukas ng pinto, narinig ang isang boses. Brother Yang, sa wakas ay nakauwi ka na. Hindi mo alam, kinabukasan, sobra ang pag-aalala ni Sister Su sa'yo kagabi. Nakatayo sa pintuan sina Su Qingmei at Prajna. Una nilang tiningnan si Yang Luo bago napatingin kay Dongfang Roushoy. Nang makita si Dongfang Roushoy, sabay na namang namangha sina Su Qingmei at Prajna. Bagamat sinabi na ni Yang Luo bago sila pupunta na magdadala siya ng kasama. Hindi nila inaasahan na isang babae ang dadalhin niya, at isang magandang babae pa. Hindi lang maganda ang babaeng ito, perpekto ang katawan, at napakataas ng kanyang dating. Sa mismong pagtayo niya, ramdam ang bahagyang panghihimasok. Lalo na si Prajna, na nakaramdam ng panganib. Napilitang mag-igting ang kanyang buong katawan at bahagyang naghanda para sa labanan. Ramdam niya na ang babaeng ito ay isang eksperto. Ngumiti si Dongfang Roushoy at iniabot ang kamay. Kumusta? Ako si Dongfang Roushoy, senior sister ni Yang Luo. Senior sister, nagulat si Su Qingmei at tumingin kay Yang Luo. Tumango si Yang Luo, oo, senior sister ko siya. Kasama ko siya kagabi kaya hindi ako nakauwi. Oh, tumango si Su Qingmei at bahagyang kinakabahan. Dahil ang babaeng ito ay senior sister ni Yang Luo, parang kapatid din niya ito. Parang nakilala na niya ang mga magulang ni Yang Luo. Tahimik niyang pin-icon si Yang Luo. Bakit? Hindi sinabi ng lalaki na gusto niya siyang ipakilala sa mga magulang niya. Maganda sana ang kanyang suot. Ngunit sanay na si Su Qingmei sa mga ganitong sitwasyon kaya mabilis siyang nakapagkontrol ng sarili. Inabot niya ang kamay at nagsabi, "Kumusta, Sister Dongfang? Ako si Su Qingmei, fiancé ni Yang Luo. Kilala kita." Ngumiti si Dongfang Roushoy, ang tanyag na magandang presidente ng Jiang City, isa sa 10 pinakamahusay na kabataan na negosyante. May tiyag ang ngumiti si Su Qingmei at nagsabi, "Mga walang kwentang titulo lamang iyon." Tumingin si Dongfang Roushoy kay Prajna at ngumiti ng mabait. Tinanong niya, "Ang batang maganda, sino ka naman?" Dahil mabait ang ngiti ni Dongfang Roushoy, napahinga si Prajna at unti-unting nawala ang tensyon sa katawan. Ngumiti siya ng matamis at iniabot ang kamay, "Kumusta, Sister Dongfang? Ako si Prajna, god sister ni Brother Yang." "Oh, god sister." Tumingin si Dongfang Roushoy kay Yang Luo na may halong pagdududa. Sabi ni Yang Luo, "Eldest senior sister, kung ang tinutukoy mo ay yung god sister na inamin ko ilang taon na ang nakalipas." Maliit na kinislap ang mga mata ni Dongfang Roushoy at hindi na siya nagtanong pa. "Sister Dongfang, pasok ka." Mabilis na niyaya ni Su Qingmei. Tumango si Dongfang Roushoy at pumasok sa loob ng villa. Pagpasok sa villa, napatingin si Dongfang Roushoy sa paligid. Kahit malaki ang villa, malinis at maayos ang lahat. Sinabi ni Su Qingmei, "Sister Dongfang, kumain ka na ba ng almusal?" "Hindi pa." Umiling si Dongfang Roushoy. Nagtanong si Su Qingmei, "Bakit hindi tayo sabay-sabay kumain?" "Gusto ko yan." Tumango si Dongfang Roushoy. Mabilis na pumunta si Su Qingmei sa kusina at hinalukay ang isang upuan, "Sister Dongfang, maupo ka." Pag-upo ni Dongfang Roushoy, dali-daling sinerbisyuhan ni Su Qingmei ng mangkok ng millet porridge. Nakita ito ni Yang Luo at napailing. Bakit hindi niya nararanasan ang ganitong serbisyo araw-araw? Mukhang kahit sinong senior sister niya o si Su Qingmei, si eldest senior sister lang ang makakapigil sa kanila. Tinanong ni Dongfang Roushoy, "Ikaw ba ang gumawa ng almusal?" "Oo." Tumango si Su Qingmei, "Pero si Yang Luo ang dati gumagawa. Baguhan pa lang ako kaya baka hindi masarap." "Ayos lang yan. Walang nakakagawa ng perpekto agad." Pinawi ni Dongfang Roushoy si Su Qingmei. Nilagok niya ang millet porridge pero bahagyang nagkunot ang noo. Nag-alis naman ng mangkok si Prajna para kay Yang Luo. Tikman ni Yang Luo at agad nagbago ang ekspresyon.
Ano ba ito? Napakaibang lasa. Bakit maalat at medyo sunog? Sikat na tinatawag na madilim na pagkain ba ito? Pero hindi niya pinakita ang pagkasuklam. Tapos Sister Dongfang, anong masasabi mo? Masarap ba? Nanginig si Su Qingmei sa kaba. Hindi masama. Walang iba-ibang ekspresyon ang tugon ni Dongfang Roushoy. Kumuha siya ng gatas sa mesa at uminom. Nakatikim si Yang Luo sa tabi at pinipigil ang tawa. Eldest senior sister, talagang kaya mong magpanggap na parang magulang. Tunay ba? Tuwa si Su Qingmei at kumuha ng mangkok para sa sarili. Ganoon din si Prajna. Huwag. Mabilis na pinaalis ni Yang Luo. Pero huli na ang lahat. Nang tikman nila ang millet porridge, nagbago ang kanilang mga mukha. Hahaha, grabe, sobrang malas ang lasa. Paano pwedeng maalat at mapait? Nagmadaling niluwa ni Prajna ang laman ng bibig, kumuha ng gatas, at ininom ng malakas. Si Su Qingmei ay naglubog din ng pagkain at uminom ng gatas. Nakangiti siya kay Dongfang Roushoy na namumula ang mukha at parang gustong lamusong sa lupa. Sister Dongfang, pasensya na talaga. Hindi ko alam na ganito kasarap. Mag-o-order na lang ako ng almusal at ipapadeliver. Hindi na kailangang magpaabala. Pinahira ni Dongfang Roushoy ang kamay, gusto ko lang. Talagang makita kayo at makipagkwentuhan. Nang makita silang nagsimula ng mag-usap, tumayo si Yang Luo at nagsabi, mag-usap lang kayo. Ako na ang gagawa ng almusal. At saka siya umalis. Brother Yang, tutulungan kita. Dali-daling sumunod si Prajna. Ayaw na rin niyang manatili sa tabi ni Dongfang Roushoy dahil sa napakataas na presyon. Habang naghahanda ng agahan, lihim na inobserbahan ni Yang Luo sina Dongfang Roushoy at Su Qingmei. Nang makita ang dalawa na masayang nagkukwentuhan, napahinga ng maluwag si Yang Luo. Hindi naman tumagal ng kalahating oras bago niya natapos gawin ang agahan. Habang kumakain, patuloy ang kwentuhan ni na Dongfang Roushoy at Su Qingmei. Tahimik naman na kinakain ni Yang Luo at Prajna, hindi nang ahas na makialam. Puno ng kaba ang agahan na iyon, pero mabuti na lang at walang malalaking problema. Pinunasan ni Dongfang Roushoy ang mga gilid ng bibig gamit ang napkin. Tumayo siya at nagsabi, Yang Luo, Qingmei, Prajna, may lakad pa ako, kaya aalis na muna ako. Tumayo rin si Su Qingmei at mabilis na nagtanong, Ate Dongfang, aalis ka na ba ngayon? Bakit hindi ka muna namin iikot dito sa Jiang City? Ngumiti si Dongfang Roushoy at sumagot, Qingmei, salamat sa iyong magandang intensyon. May appointment pa ako ngayon kaya hindi ko na kayo papagabayan. Kapag may pagkakataon, magkita tayo para kumain. Pagkatapos, umalis na si Dongfang Roushoy mula sa villa. Yang Luo, bilasan mo at sabayan mo si Ate Dongfang. Nagmadali si Su Qingmei na paalalahanan siya. Opo, sige. Tumanggo si Yang Luo at dali-daling sumunod. Lumabas siya ng villa at pumunta sa bakuran. Tahimik na tinanong ni Yang Luo, mahal kong senior sister, kamusta siya? Hindi naman siya masama, di ba? Tumanggo si Dongfang Roushoy at nagsabi, sa pangkalahatan, hindi masama. Totoo nga ang sinasabi mo sa kanya. Siya ay mahinahon, may dignidad, mapagbigay, at mabait. Bukod pa rito, may mga ideya at pangarap siya tungkol sa negosyo. Pero, wala siyang alam sa mga simpleng bagay sa buhay. Siyempre, normal lang iyon. Anak siya ng mayamang pamilya. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, Senior sister, sa mga sinabi mo, parang nagustuhan mo si Qingmei. Tanggap naman siya. Tumanggo si Dongfang Roushoy, maganda ang panlasa mo. Kung mapang-asawa mo siya, ayos lang iyon. Siyempre, mukhang mayabang si Yang Luo, tingnan mo kung sino ako. Ayos na, huwag ka nang maging kampante dahil sa konting papuri. Kinaikit ni Dongfang Roushoy ang mga mata at nagtanong, anong background ng babaeng si Prajna? Sumagot si Yang Luo, isa siyang ninja mula sa country Sakura at isang assassin mula sa Dark World. Napasunod ko na siya at naging katulong at bodyguard ni Qingmei. Tumanggo si Dongfang Roushoy at nagbiro, hindi rin si Prajna masama. Bakit hindi mo siya isama na rin? Aba, napailing si Yang Luo, senior sister, parang hindi naman tama, di ba? Hehe, biro lang iyon. Gawin mo na lang ang para sayo. Tawa si Dongfang Roushoy, sige, aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan. Opo, tumanggo si Yang Luo. Ngumiti si Dongfang Roushoy kay Su Qingmei at Prajna na nakatayo sa pintuan ng villa.
Sumakay siya sa kotse at umalis. Pagkatapos mapanood na umalis si Dongfang Roushui, dali-daling lumapit sina Su Qingmei at Prajna. Yang Luo, ano ang sinabi ni Ate Dongfang? Maganda ba ang performance ko ngayon? Nagtanong si Su Qingmei nang may kaba. Biniro ni Yang Luo, Qingmei, kinakabahan ka ba dahil nakilala mo na ang mga magulang? Ano ba yan, huwag kang mangbiro. Nanghina ang mukha ni Su Qingmei at dali-daling nagsabi, sabihin mo na. Kinakabahan na ako. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, huwag kang mag-alala. Maganda ang tingin ng senior sister ko sa'yo at tinanggap ka niya. Maganda naman. Napahinga nang. Maluwag si Su Qingmei at nagtanong, Yang Luo, ano ba ang ginagawa ni Ate Dongfang? Bakit ang lakas ng aura niya? Pakiramdam ko, parang nakaharap ko ang lolo ko kapag nakaharap ko si Ate Dongfang. Sagot ni Yang Luo, nasa negosyo ang senior sister ko at nakatira siya sa Pang City ngayon. Malaki ang negosyo niya at marami siyang impluwensya sa buong timog. Oh, kaya pala siya nasa negosyo. Tumango si Su Qingmei. Kung hindi mo sinabi, iisipin kong si King Zenon si Ate Dongfang. Ah, natawa si Yang Luo, hindi naman pwede maging si senior sister ko si King Zenon. Sobrang taas ng iniisip mo. Tama nga, si King Zenon ang overlord ng timog at sobrang laki ng impluwensya niya. Hindi yun kaya ng isang babae. Tumango si Su Qingmei at nagtanong, by the way, kamusta ang usapan mo kay King Zenon kagabi? May ginawa ba siya sa'yo? Ngumiti si Yang Luo at sinabi, huwag kang mag-alala. Wala siyang ginawa sa akin at naging maayos ang aming pag-uusap. Nagawa naming ayusin ang galit sa isa't isa. Nagulat si Su Qingmei, ano ba ang pinag-usapan ninyo para maayos ang galit? Ginigalingan ko siya sa kanyang matagal ng karamdaman. Labis siyang nagpapasalamat, kaya naayos ang alitan. Natawa si Yang Luo habang tinitingnan ang oras sa telepono, ay, halos alas 10 na. Kailangan na naming magmadali papuntang kumpanya. Biglang naalala ni Su Qingmei, dali, kumuha ng sasakyan. Dinala ni Yang Luo sina Su Qingmei at Prajna sa kumpanya. Pero nang dumating siya, wala si Shu Yan. Ang weird, nasaan kaya si Assistant Shu? Nagtaka si Yang Luo. Sabi ni Su Qingmei, tinawagan ako ni Shu Yan kagabi at sinabi na hindi siya maganda ang pakiramdam kaya magbabakasyon muna. Habang nagsasalita, napabuntong hininga si Su Qingmei, tingnan mo sila. Siguro sobra ang trabaho sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Malaki ang naitulong ni Shu Yan para sa akin kaya siguro naubos ang kanyang lakas. Plano kong bisitahin siya pagkatapos ng trabaho mamayang hapon. Nasa mabuting kalagayan ba si Sister Shu? Nagmamadaling tanong ni Prajna, hindi naman siguro malaking problema. Pero nagtataka pa rin si Yang Luo. Nasa opisina siya kasama si Shu Yan ng ilang araw pero wala naman siyang napansin na problema sa katawan nito. Paano siya nanghihina, pero hindi na niya pinahalagahan pa iyon. Plano niyang tingnan mamaya kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos, bumalik si Su Qingmei sa opisina ng presidente, habang nagbalik sina Yang Luo at Prajna sa opisina ng assistant. Isinara ni Yang Luo ang pinto at tinanong si Prajna, Prajna, ilang araw na ang lumipas. Bakit hindi pa rin tayo hinahanap ng 15 assassins? Pinag-isipan ni Prajna at sinabi, Kuya Yang, huwag kang kampante. Baka lihim silang nagbabalak na gawin tayo ng malubhang pinsala anumang oras. Tumango si Yang Luo, magbantay tayo sa mga balita sa dark web. Sabihan mo ako kapag may bagong impormasyon. Sige, tumango si Prajna, pero sa oras na iyon, may tumawag sa telepono ni Yang Luo. Kinuha niya ang telepono at nang makita niyang si Qin Yimo ang tumatawag, dali-dali niyang sinagot. Momo, anong nangyari? May problema ba? Kuya Yang, may oras ka ba ngayon? Ang masayang boses ni Qin Yimo ang narinig. Ako ay may oras. Bakit? Simple ang sagot ni Yang Luo. Sabi ni Qin Yimo, Kuya Yang, gusto kitang samahan sa isang lugar para tulungan mo ako. Sige, walang problema. Agad na pumayag si Yang Luo. Salamat, Kuya Yang. Nagpasalamat si Qin Yimo at nagtanong, by the way, nasa Huami Biomedical ka ba ngayon? Opo, nasa Huami Biomedical ako ngayon. Sige, susando kita. Sige. Pagkatapos, binawi ni Yang Luo ang tawag. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Yang Luo kay Prajna, Prajna, may gagawin ako. Kung hanapin ako ni Qingmei mamaya, ipaalam mo sa kanya.
Sige po, tumango si Prajna. Di nagtagal, dumating si Yang Luo sa gusali ng kumpanya at naghintay sa pintuan. Sa loob ng kalahating oras, isang puting Mercedes-Benz G ang dumaan mula sa malayo at huminto sa harap ng kumpanya. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang tao. Siya ay si Qin Yimo. Kuya Yang, sigaw ni Qin Yimo at nagmadaling lumapit. Ngayong araw na ito, may ponytail si Qin Yimo at nakasuot ng simpleng puting maikling manggas na pangitaas na damit. Nakasuot siya ng puting sneakers at light blue na masikip na maong. Mukha siyang dalisay at maganda. Isang top-notch na ganda si Qin Yimo na hindi maitago ang kanyang kagandahan kahit ano ang suot niya. Lahat ng mga empleyado na pumapasok at lumalabas sa kumpanya ay napapatingin sa kanya. Momo, ngumiti si Yang Luo at lumapit. Ngumiti rin si Qin Yimo at sinabi, Kuya Yang, ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Hindi masama. Sagot ni Yang Luo at tanong, ikaw, okay ka na ba? Gumaling ka na ba? Sabi ni Qin Yimo, Kuya Yang, salamat sa pagpapagaling mo sa akin. Ganap na akong gumaling ngayon. Mabuti naman. Tumango si Yang Luo, saan mo gusto pumunta? At ano ang kailangan mong tulong? Sama ka, pag-uusapan natin habang nasa daan. Ngumiti si Qin Yimo at iniabot kay Yang Luo ang susi ng kotse. Kuya Yang, ikaw ang magmaneho. Walang problema. Kinuha ni Yang Luo ang susi at sumakay sa kotse kasama si Qin Yimo. Pagpasok sa kotse, sinabi ni Qin Yimo, Kuya Yang, punta tayo sa Taihi Department Store muna. Sige, tumango si Yang Luo, sinindihan ang GPS, pinatakbo ang kotse, at umalis sa kumpanya. Sa biyahe, nagtanong si Yang Luo ng interesado, Momo, hindi ba isang mayamang dalaga tulad mo ang dapat magmaneho ng sports car? Bakit SUV ang sinakyan mo? Sino ang nagsabing ang mayamang dalaga ay kailangang mag-drive ng sports car? Nanggat-ngot si Qin Yimo at sabi, hindi ko gusto mag-drive ng sports car. Bukod pa, ito ang sinakyan ko ngayon para magdala ng mga gamit. Malaki ang kotse kaya maraming nilalagay. Mga gamit. Nagtaka si Yang Luo, anong gamit? Ngumiti si Qin Yimo ng may misteryo, malalaman mo rin mamaya. Di nagtagal, dumating sila sa Taihi Department Store. Pumasok si Qin Yimo sa iba't ibang tindahan at kinausap ang mga manager. Napansin ni Yang Luo na ang mga tindahang pinuntahan ay puro pambatang damit, stationery, at bookstore. Lalo siyang nagtaka. Iniisip niya kung bakit bibili ng maraming pambatang damit, gamit sa pagsusulat, at mga libro ang babae ng walang malinaw na dahilan. Pagkatapos noon, inilipat ng mga staff ang ilang kahon ng mga pambatang damit, gamit sa pagsusulat, at mga libro sa kotse ni Qin Yimo. Dahil marami ang binili, napuno ng mga kahon ang likod at likod na upuan ng kotse. Pagkapasok ng kotse, ngumiti si Qin Yimo at sinabi, Kuya Yang, punta tayo sa Sunshine Welfare Institute. Sa Welfare Institute, nagulat si Yang Luo bago naisip, so pupunta tayo sa ampunan para bisitahin ang mga bata. Oo, ngumiti si Qin Yimo, sa mga nakaraang taon, madalas akong pumunta sa Sunshine Welfare Institute para bisitahin ang mga bata. Tuwing pupunta ako, nagdadala ako ng mga regalo. Minsan din akong nag-donate ng pera para mapaganda ang kondisyon ng buhay ng mga bata. Lalo na nung nagkasakit ako, nilero ako ng mga bata sa Welfare Institute at sinabihan ng mga kwento. Malaking suporta iyon para sa akin. Ngumiti si Yang Luo, hindi ko inakalang ang ating Momo ay hindi lang maganda, mabait pa pala. Nahiya si Qin Yimo, hindi naman. Maliit na bagay lang ang ginawa ko. Ngumiti si Yang Luo at tanong, ano ba ang kailangan mo sa akin? Gusto kong tulungan mo si Director Lee ng Sunshine Welfare Institute na magpagaling. Sagot ni Qin Yimo, may angina si Director Lee at hindi pa ito nagagamot ng maayos. May pakiramdam akong may iba pa siyang sakit pero ayaw niyang sabihin sa akin. Kaya gusto kong tingnan mo siya. Mabait ang Director Lee at inaalagaan niya ng mabuti ang mga bata. Ayokong magpatuloy siyang magdusa sa sakit. Kaya mo ako tinawag. Tumango si Yang Luo, walang problema. Sagutin mo lang sa akin. Habang nag-uusap, pagkatapos ng isang oras na biyahe, dumating sila sa Sunshine Welfare Institute. Matatagpuan ito sa mga suburb.
Bagamat naayos na ang marami, halata pa rin na matagal na itong naitatag at medyo luma. Pagparada ng kotse, pumasok sina Yang Luo at Qin Yimo sa loob. Hindi nagtagal, narating nila ang likod ng bahay. May mga batang naglalaro sa bakuran. May ilang staff na nag-aalaga sa mga bata. Nang makita si Qin Yimo, isang babaeng empleyado ang nagulat, "Miss Qin, nandito ka na." Sabay tawag sa isang kwarto, "Director Lee, nandito si Miss Qin." Si Sister Momo. Hindi na nakadapa si Sister Momo. Nakalakad na siya. Ang galing, ang galing. Biglang lumapit ang mga bata kay Qin Yimo na may mga ngiti sa mukha. Lumuhod si Qin Yimo at ngumiti, "Chen Chen, Xiaomei, Zhuang Zuang, naging mabait ba kayo? Nakinig ba kayo kay Director Lee?" "Sister Momo, napakabait namin." "Oo, hindi namin pinagalitan si Director Lee." Mabilis na sagot ng tatlong bata. "Nako, ang galing ninyo." Pinakita ni Qin Yimo ang thumbs up. Nakatayo lang si Yang Luo sa gilid at pinagmamasdan ang eksena. Naramdaman niya ang init ng damdamin. Matanda na siya at isang ulila rin, pero maswerte siyang na-adopt ng isang matanda. Naiintindihan niya na tunay na mahal ng babaeng ito ang mga bata. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng eksena. Nagtanong ang isang batang babae, "Sister Momo, bakit hindi ka madalas dumalaw sa amin?" Sagot ni Qin Yimo, "Nagpagaling lang ako kaya hindi nakadalaw. Ngayon na gumaling na ako, nandito na ako." Nagsabi ang isang batang lalaki, "Sister Momo, sino ang doktor na nagpagaling sa iyo? Ang galing niya, hindi ba?" Itinuro ni Qin Yimo si Yang Luo, "Si kuya ito ang nagpagaling sa akin." Lahat ng bata ay tumingin kay Yang Luo. "Hello po." Ngumiti si Yang Luo at bumati. Nagtanong ang batang babae na may tirintas, "Kuya, doktor ka ba talaga?" "Oo." Tumango si Yang Luo. "Kuya, talaga bang pinagaling mo si Sister Momo?" Tinanong ng malakas na batang lalaki. "Siyempre." Ngumiti si Yang Luo, "Kaya ngayon, hindi na kailangang nakadapa si Sister Momo." "Salamat, kuya." Nagpasalamat agad ang mga bata. "Walang anuman." Ngumiti at kumaway si Yang Luo. "Momo, nandito ka." Lumabas ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit. Nang makita si Qin Yimo, natuwa siya, "Momo, nakatayo ka na ba ngayon?" "Oo, Director Lee. Ganap na akong gumaling sa sakit ko." Ngumiti si Qin Yimo at tumango, "Ginamo ako ni Kuya Yang." Habang nagsasalita, ipinakilala ni Qin Yimo si Yang Luo sa kanya. "Kuya Yang, ito ang direktor ng Sunshine Welfare Institute, si Lee Zumei." "Kumusta, Director Lee? Ako si Yang Luo," bati ni Yang Luo. Nanghihinayang si Lee Zumei at sinabi, "Ginoong Yang, ang galing na nagamot mo si Momo. Sa mga nakaraang taon, nakita naming pinahirapan si Momo ng sakit. Nalungkot kami sa kanyang kalagayan, pero wala kaming magagawa. Talagang totoo, ang mabubuting tao ay napapasakamay ng mabubuting bagay. Sa wakas ay gumaling na si Momo." Bigla na lang naisip ni Qin Yimo ang isang bagay. "By the way, Director Lee, may dinala akong mga gamit para sa mga bata. Pakitulungan mo akong ilipat ito. Ako ang bahala." Mabilis na tumakbo si Yang Luo. Sumunod din ang ilang lalaki na mga empleyado para tumulong sa paglipat ng mga gamit. Ngumiti si Lee Zumei, "Momo, mabait itong batang ito. Siya ba ay nobyo mo?" "Ah, hindi." Mahiyain na sagot ni Qin Yimo, "Hindi, kaibigan lang siya." Ngumiti si Lee Zumei, "Kahit kaibigan lang kayo ngayon, may pagkakataon pa rin na maging magkasintahan kayo sa hinaharap. Nakakita na ako ng maraming tao sa buhay ko. Alam ko na mabuti ang batang ito. Sana nga ay maging kayo." Napangitim ang mga mata ni Qin Yimo, si Kuya Yang ay nobyo ng matalik kong kaibigan, at sila ay engaged na. "Ay, ganun ba?" Hindi alam ni Lee Zumei ang sasabihin, kaya umiling na lang at napabuntong hininga, "Sayang naman. Walang dapat ikasama. Mabuti pang maging magkaibigan kami ni Kuya Yang." Humugot si Qin Yimo ng tseke mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Lee Zumei, "Director Lee, ito ay 500,000 yuan. Tanggapin mo ito." "Hindi, hindi ko na kaya tanggapin ang pera mo." Mabilis na itinulak ni Lee Zumei ang tseke at nagsabi, "Momo, marami ka nang naitulong sa amin sa loob ng maraming taon. Hindi namin alam kung paano kami makakabayad sa iyong kabutihan. Pwedeng magdala ka ng mga regalo para sa mga bata,
pero talagang hindi na namin matatanggap ang pera mo. Kung bibigyan mo pa ako ng pera, baka hindi na ako makatingin sa'yo sa susunod. Yamakap si Shin Yimou sa kamay ni Lizumi at cute na sabi, Director Lee, tanggapin mo na. Maliit na halaga lang ito para sa akin. Gusto ko talaga ang mga bata at nais kong tulungan sila. Bukod pa rito, kung hindi dahil sa Director Lee at sa mga batang kasama ko sa mga nakaraang taon, baka hindi na ako makaraos. Para sa akin, ito ang pangalawang tahanan ko. Kayo ang pamilya ko. Sigh. Namula ang mga mata ni Lizumi habang hinahaplos ang kamay ni Shin Yimou ng malumanay, sige na, tatanggapin ko na. Habang nag-uusap sina Shin Yimou at Lizumi, nilaipat niyang Luo at ng ilang lalaking empleyado ang lahat sa bakuran at ipinamahagi ang mga regalo. Nang makita ng mga bata ang mga regalo, sobrang saya nila na halos hindi na magsara ang kanilang mga bibig. Nang makita ang mga ngiti ng mga bata, naramdaman niyang Luo na parang may sinag ng araw na sumili sa kanyang puso. Mainit ang pakiramdam, pero sa pagkakataong iyon, may mga yapot na biglang narinig mula sa labas. Lumingon sina Yang Luo, Shin Yimou, at iba pa, at nakita ang isang grupo ng mga tao na papasok. Sa unahan ay isang fashionably dressed na babae na nakasuot ng Elvis short skirt. Mabigat ang makeup niya at ang baba niya ay napakatalim na parang makakatusok ng tao. Sumunod sa kanya ang isang malaking grupo na may hawak na mga kamera, malalaking malita, at iba pa. Bilasan niyo at ihanda lahat. May appointment ako sa spa. Huwag akong sayangin. Utos ng babae ng mayabang. Pagpasok niya, sinimulan ng grupo ang trabaho at nagsigawan, na winasak ang katahimikan ng Welfare Institute. Nagmukha ng seryoso si Shin Yimou, Director Lee, sino sila? Sumagot si Lizumi, mukhang galing sila sa isang livestream company. Ang babaeng iyon ay isang internet celebrity na si Qiao Lijiao. Tapos, ano ginagawa nila dito? Tinanong din ni Yang Luo. Hindi nagustuhan ni Yang Luo ang grupo. Sabi ni Lizumi, sabi nila gusto nilang magkaroon ng charity event dito sa Welfare Institute. Kapag nakipagtulungan tayo ng maayos, magbibigay sila ng donasyon. Hindi ako sang-ayon noon, pero iniutos ng mga nakakataas na makipagtulungan, kaya kailangan ko ng sumunod. Sa puntong iyon, lumapit si Qiao Lijiao, itinaas ang baba at mayabang na sinabi, Director Lee, mahalaga ang oras ko. Kailangan nyo kaming tulungan ng maayos. Ngumiti si Lizumi ng paladlad, opo, opo. Makikipagtulungan kami. Miss, pwede bang maging magalang ka sa matatanda? Malamig na sabi ni Yang Luo kay Qiao Lijiao. Sino ka? Hindi natuwa si Qiao Lijiao at tiningnan si Yang Luo ng masama, kung empleyado ka dito, tumulong ka na. Huwag kang, nakatayo lang dyan, panipi-panipi, parang sesabog si Yang Luo sa galit, pero mabilis na pumasok si Lizumi para ayusin ang sitwasyon, Ginoong Yang, pumunta kayo ni Momo doon muna. Kuya Yang, dito tayo. Hinihila ni Shin Yimou si Yang Luo papalayo. Sabi ni Yang Luo nang hindi masaya. Anong klase tong internet celebrity na to? Ang bastos at walang pinag-aralan. Napabuntong hininga si Shin Yimou, Kuya Yang, huwag na tayong makipag-away. Mas lalo lang papahirapan si Director Lee. Matapos ang ilang sandali, humantong manood si Yang Luo. Samantala, tinanong ni Qiao Lijiao ang kanyang mga kasama, naayos na ba ang mga gamit? Naayos na, Sister Jiao. Sagot ng isa sa staff. Sige, simulan na natin. Ayos na ayos si Qiao Lijiao, inayos ang damit at nilapitan ang mga bata. Nakatuon ang kamera kay Qiao Lijiao. Binuksan niya ang mga braso at ngumiti ng matamis. Mga bata, gusto niyo bang maglaro ng laro kasama ko? Nararamdaman ng mga bata kung totoo o peke ang mga matatanda, kaya agad silang umatras at tumago, ayaw lumapit. Nagmadaling itigil ang pagkuha ng video. Galit na tumingin si Qiao Lijiao kay Lizumi, Director Lee, ano ba talaga to? Hindi ko ba sinabi na makipagtulungan kayo? Bakit hindi lumalapit ang mga bata? Lalo pang tumaas ang galit ni Yang Luo. Ayos lang kung palabas lang ito, pero sana mas magalang siya. Hinawakan ni Shin Yimou ng mahigpit ang kamay ni Yang Luo at hinalukip-kip ito bilang senadoryas na huwag na. Sinubukan ni Yang Luo na tiisin. Ngumiti si Lizumi at sinabi, Miss Qiao, huwag kang magalit. Sasabihin ko na sa mga bata. Nag-alok ng kamay si Qiao Lijiao ng may inis, bilasan mo na,
huwag mong sayangin ang oras ko. Seryoso, walang kwenta talaga ang charity event na ito. Nakakainis. Lumapit si Li Zumei sa mga bata at nagsabi ng ilang salita. Tiningnan niya si Qiao Lijiao at sinabi, Miss Qiao, sinabi ng mga bata na makikipagtulungan sila. Huwag ka nang magdulot pa ng gulo. Malamig na sabi ni Qiao Lijiao, tapos sinabi niya sa mga staff, ulitin niyo. Opo, Sister Jiao. Sumagot ang staff at nagsimulang muli ang filming. Ipinakita ni Qiao Lijiao ang matamis na ngiti at nilapitan ang mga bata. Mga bata, ako ang mabuting kaibigan ninyo. Maglaro tayo, ha? Sige po. Walang ngiti ang mga mukha ng mga bata, pero sumunod sila at tinanggap siya. Mabilis na nagsimula si Qiao Lijiao sa paglalaro kasama ang mga bata. Eagle sketching chicks, jumping rubber bands, drawing, at iba pa. Habang naglalaro, nanatili ang matamis niyang ngiti at walang halong inis sa mukha. Nang mapinturahan siya ng isang bata, hindi siya nagalit. Dahil sa peke niyang itsura, hindi na matiis niyang luho. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maglaro ng laro. Si Qin Yimou ay nanatiling kalmado. Siya ang presidente ng kumpanya kaya sanay na siya sa ganitong mga palabas. Matapos ang kalahating oras, natapos ang laro. Mga bata, Tara, mag-picture tayo. Tinawag ni Qiao Lijiao ang mga bata para pumila. Nagbigay siya ng senadoryas sa isang staff. Bumulwak ang isang malita na puno ng $100 bills. Dinala ng ilang staff ang pera sa mga bata at bawat isa ay binigyan ng malaking halaga. Pagkatapos, dinala ang foam board na may nakasulat, si Miss Qiao Lijiao ng Huahua Livestream Limited ay nag-donate ng 500,000 yuan sa Sunshine Welfare Institute. Tiningnan niyang luho at tinawanan, 500,000 lang. Akala ko hindi ka magbibigay kahit sentimo. Naging seryoso ang mukha ni Qin Yimou nang makita ang pangalan ng kumpanya. Si Qiao Lijiao at si Director Li ay nakatayo sa gilid, hawak ang foam board. Nagpicture sila kasama ang mga staff at bata. Nang matapos ang picture, nawala ang ngiti ni Qiao Lijiao at sinabi, ilagay niyo na ang pera. Kinuha ng staff ang pera mula sa mga bata. Nag-init ang mukha niyang luho, anong ginagawa niyo? Nagtaka rin si Qin Yimou. Pagkatapos ilagay ang pera sa kahon, kinuha ni Qiao Lijiao ang isang stack ng pera, kinuha ang 5 bills, at itinapon sa harap ni Li Zumei, ito ang donasyon ko, 500 yuan. Salamat po, Miss Qiao. Ngumiti si Li Zumei habang pinulot ang pera. Naranasan na niya ang ganito dati, may mga pumupunta sa charity pero hindi talaga nagdo-donate. Tara na, nag-wave si Qiao Lijiao at gustong umalis kasama ang mga staff. Hinto, isang malamig na boses ang sumigaw. Ano pa ang gusto mo? Nakangisi si Qiao Lijiao at tumalikod. Lumapit si Yang Luo at Qin Yimou. Miss, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito? Pinigil ni Yang Luo ang galit at seryosong tinanong. Ano bang ibig sabihin mo? Nakakainis na tanong ni Qiao Lijiao. Itinuro ni Yang Luo ang pera sa kamay ni Li Zumei, sabi mo magdo-donate ka ng 500,000 yuan. Bakit 500 yuan lang pala ang donasyon mo? Nakangisi si Qiao Lijiao, sino namang nagsabi na magdo-donate ako ng 500,000? Ito ay palabas lang. Bakit seryosohin mo? Nagtawanan ang mga staff niya. Tumingin si Yang Luo ng malamig, okay lang na hindi ka mag-donate, donasyon ay voluntaryo. Pero nagsinungaling kang magdo-donate ka ng malaking halaga at pinahaba mo ang oras ng direktor at mga bata. Dapat ka nang magpasalamat. Napatingin si Qiao Lijiao at galit na sinabi, hindi ka staff dito, bakit nagsasalita ka ng ganito? Alam mo ba kung sino ako? Sumagot si Yang Luo, hindi ako staff. Nanghina si Qiao Lijiao at binitawan ang mapang-asar na biro, kung hindi ka naman magdo-donate, subukan mo nga ngayon. Nag-challenge si Yang Luo, sige, magdo-donate ako. Napangiti si Qiao Lijiao, sige, kung magkano ang ibibigay mo, 10 beses kung dodagdagan. Ang damit ni Yang Luo ay pangkaraniwan lang, kaya inisip ni Qiao na kaunti lang ang kaya niyang ibigay. Sumulat si Yang Luo sa check ng isang malaking halaga at malakas na sabi, nagdo-donate ako ng 50 milyon. Dahil siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Huami Biomedical, may dala siyang mga tseke. Ang tseke ay originally nakalink sa kumpanya, pero pinasa niya sa sarili niyang account. Inisip niya na hindi niya ito kailangan pero ngayon,
gagamitin niya ito para patunayan sa babaeng ito. Plano niyang mag-donate ng higit pa pero nagsimula siya sa 50 milyon para hindi makahamak sa direktor. Naguluhan ang lahat. Grabe, 50 milyon. Talaga ba ito? Napatingin si Qiao Lijiao. Nagsabi ka na 10 times ang double ko. Kung 50 milyon ang donasyon mo, 500 milyon ang kukunin ko. Anong klaseng baliw ito? Sino ba ang magdo-donate ng ganyan kalaki? Gusto nang umalis ni Qiao Lijiao kasama ang kanyang mga tao. Hindi ka basta-basta makakalabas. Hamarang siyang luo kay Qiao Lijiao. Ano pa ang gusto mo? Lalo pang nagalit si Qiao Lijiao, iyong negosyo mo kung gusto mong mag-donate ng 50 milyon yuan. Bakit kailangang samahan kita sa kabaliwan mo? Isang internet celebrity siya at kumikita ng malaki taon-taon. Kaya niya pang maglabas ng 500 milyon yuan. Pero imposibleng mag-donate siya ng 500 milyon yuan sa Welfare Institute. Sabi niyang Luo, okay lang kung hindi mo ay da-donate ang 500 milyon, pero dapat kunin mo na yung 500 milyon na ipinangako mo, tama ba? Tumitig si Qiao Lijiao kay Yang Luo ng may madilim na ekspresyon at sinabi, paano kung hindi kukunin? Matiyagang sinabi ni Yang Luo, kung hindi mo kukunin, huwag ka nang umalis dito ngayon. Paano mo ako tinitigan ng ganyan? Nagulat si Qiao Lijiao at napailing, alam mo ba kung sino ako? Isa akong internet celebrity sa Furryworks live streaming. May mahigit 30 milyon akong tagahanga sa iba't ibang short video platform. Wala akong pakialam kung sino ka. Tumingin si Yang Luo ng walang pakialam, gusto mo pa akong banta? Hindi ako public figure. Walang silbi ang banta mo. Sige na, tapos na yan. Kunin mo na lang yung pera, papayagan kitang umalis. Miss Qiao, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kunin mo yung pera at gagawin kong parang walang nangyari. Sa mga sandaling iyon, malamig na nagsalita si Qin Yimo na matagal nang tahimik. Tumitig si Qiao Lijiao kay Qin Yimo at sumigaw, sino ka ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Naniniwala ka ba na papatayin kita? Naging mainggit siya sa hitsura ni Qin Yimo kaya hindi siya magandang traito. Pero bago pa man siya makapagsalita, sinampal ni Qin Yimo si Qiao Lijiao sa mukha. Naupo si Qiao Lijiao ng medyo nanghihina. Kasali siya sa pinakamalaking live streaming company sa Jiang City at sikat na internet celebrity. Pero hindi niya inasahan na sasampalin siya ngayon. Sumigaw siya ng ilang ulit at sumigaw sa mga empleyado at bodyguards niya, anong hinihintay ninyo? Patayin niyo tong dalawang aso. Ako ang bahala sa lahat. Oo, Ate Jiao. Lumapit ang ilang lalaki at mga bodyguards nang may galit. Nakita ang sitwasyon, mabilis na nilapitan ni Lizumi si Qiao Lijiao at pinigilan. Miss Qiao, kung may gusto kang sabihin, usap tayo. Huwag mag-away. Tanjina, layo ka. Itinulak ni Qiao Lijiao si Lizumi pabagsak sa lupa. Director Lee, tumakbo si Qin Yimo para tulungan si Lizumi. Naghahanap kayo ng kamatayan. Galit na sumugod si Yang Luo at sinampal si Qiao Lijiao. Nailipad si Qiao Lijiao ng ilang metro. Umupo siya sa lupa at galit na sumigaw, patayin niyo siya. Patayin niyo siya. Dumagsa ang mga empleyado kay Yang Luo. Pinagsabay-sabay ni Yang Luo ang pagtutulak at pagsipa para mapaalis ang mga lalaki. Nagulo ang buong bakuran. Sumigaw si Lizumi, tigilan niyo ang away. Ayaw na namin ng pera, tigilan niyo. Momo, mabilis, tigilan niyo sila bago masaktan si Ginoong Yang. Director Lee, huwag mag-alala. Ayos lang si Kuya Yang. Sabi ni Qin Yimo, kami ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Napabuntong hininga si Lizumi at nanunood na lang. Sa loob ng ilang minuto, ilang mga lalaki at bodyguards ay nahulog at umiyak. Pinagpalakpakan ni Yang Luo at tumingin kay Qiao Lijiao, Miss Qiao, mahina ang mga ito. Kunin mo na ba yung pera? Gusto mo akong kunin ang pera? Hindi pwede. Nagkatikip si Qiao Lijiao sa masakit na mukha at tumayo ng galit, kung kaya nyo, huwag na kayong umalis. Tatawagan ko ang boss namin ngayon. Nakipag-away ka sa akin. Nang magsalita siya, sumampal si Qin Yimo kay Qiao Lijiao. Ang boss ko ay si Wang Rongzin, di ba? Tanong ni Qin Yimo. Nagulat si Qiao Lijiao. Paano mo nalaman? Sobra kang mag-alala dyan. Sagot ni Qin Yimo, gusto mong tawagan si Wang Rongzin. Tawagan mo na siya. Hintayin mo na lang. Mabilis na kinuha ni Qiao Lijiao ang kanyang telepono at tumawag.
Pagkatapos ng tawag, masaya niyang sinabi, sabi ng boss ko na lalapit siya agad. Tapos ka na. Hindi pinansin ni Yang Luo at Qin Yimou si Qiao Lijiao at tahimik na naghintay. Pagkalipas ng kalahating oras, Zhao Zhao, sino ang sumakit sa'yo? May narinig na boses sa labas. Kasunod noon, isang malaking grupo ang pumasok. Sa harapan ay isang matabang kalagitnaan ng edad na lalaki na may manipis na buhok. Siya ang general manager ng Furryworks Live Streaming, si Wang Rongzin. Kasama niya ang mga bodyguards na nakasuot ng itim. Ang mga bodyguards ay sobrang nakakatakot na umatras ang mga empleyado ng Welfare Institute. Nagtakbuhan din ang mga bata at nagtago sa likod ng mga empleyado. CEO Wang, dumating ka na rin. Kung hindi ka dumating, pinatay na ako. Lumapit si Qiao Lijiao at niyakap si Wang Rongzin nang umiiyak. Tama, si Qiao Lijiao ay hindi lang internet celebrity ng Furryworks Live Streaming, siya rin ay kasintahan ni Wang Rongzin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pinaaliw ni Wang Rongzin si Qiao Lijiao at tinanong, Zhao Zhao, sino ang sumakit sa'yo? Ito tong adultero, sila tong mag-asawa. Ipinakita ni Qiao Lijiao ang dalawa, sina Yang Luo at Qin Yimou. Napaikit si Wang Rongzin at nanginig ang buong katawan niya. President Wang, bakit kayo nanginginig? Nagtaka si Qiao Lijiao. Lumayo ka. Itinulak ni Wang Rongzin si Qiao Lijiao at mabilis na lumapit kay Qin Yimou. Paglapit niya kay Qin Yimou, yumuko siya ng malalim. Hello, eldest miss. Tahimik ang buong lugar. Lahat ay nagulat. Natingnan ni Yang Luo si Qin Yimou nang may pagkabigla. Totoong kilala ni Qin Yimou ang boss ng Furryworks Live Streaming. Nakangiti si Qiao Lijiao at nanginginig, President Wang, ano po ang ginagawa ninyo? Bakit kayo yumuko sa babae na ito? Galit na sumagot si Wang Rongzin kay Qiao Lijiao, ito ang presidente ng Star City Entertainment Group at panganay na anak ng pamilyang Qin dito sa Jiang City. Ano, siya ang presidente Qin? Napailing si Qiao Lijiao at namutla ang mukha. Kailangang malaman na ang Star City Entertainment ay isa sa mga nangungunang entertainment company sa Jiang City. Ang Furryworks Live Streaming na kinaroroonan niya ay anak na kumpanya lang ng Star City Entertainment. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay boss ng superior niya. Nakita niya na suot ni Qin Yimou ay ordinaryong damit kaya hindi niya naisip na isang malaking tao ito. Pero sino ang mag-aakala na siya pala ang presidente ng Star City Entertainment at panganay ng pamilyang Qin? Nakita niya si Qin Yimou na nakadapa at napatingin ng walang makuha. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.